Walang iba kundi si Reverend Dr. Franjo Bacolod ng Limay, Bataan. Hello, Pastor! Pastor Jojo. Magandang hapon po sa bawat isa. God bless po. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Magandang hapon po. Kumusta naman po, Pastor? Okay naman po, sa habag at biyaya ng Panginoon ay lahat ng challenges po ay napagtatagumpayan. Truly, we have victory in the Lord Jesus Christ. Amen. Pwede po bang batiin nyo ang inyong asawa, ang inyong anak, at inyong congregation po, yung church nyo po, pwede nyong batiin. Special na pagbati po sa aking may bahay. Ngayon po ando sa kanyang sari-sari store sa kabilang kanto. Sa aking dalawang anak. Ano po lang niya, Pastor? Rosana Bacolod po. Ayun. At ang panganay kong anak po nasa Nuneaton, England. Doon po siya nagwo-work as a nurse. At ang bunso ko po kasama ko rito ngayon dahil work from home siya. At ang mga kapatid sa church, sana ay nakapanood kayo rito. Salamat sa Panginoon at meron tayong ganitong modern technology na kahit man tayo layo-layo ay nagkakaisa naman po ating mga damdamin at naipopropagate pa rin natin ang gospel at higit sa lahat po ay napapalakas natin ang bawat isa bilang katungkulan po natin as a church people na tayo po ay encourage one another, palakasin ang bawat isa. Amen! Praise God. How about your parents po? Ay in heaven na po pareho, ma'am. Mm-hmm. Oh, I see. Kasi si tatay ko siguro kayo around mga 98, more than 100 years old na kung buhay. At si nanay ko 95 years old na po. How about yung mga kapatid nyo, Pastor? Yung aming mga kapatid ko po, panganay at bunso, nasa Vancouver, Canada. Yung sumunod sa akin, yung kuya kong retired seaman, si Kuya Alex, at ang kanyang family, andyan po sa boundary ng Bacoor at Imus, Cavite. Si Ate Elma ko sa aming lumang bahay na nilakihan, siya po ang nakatira roon. At yung kapatid kong sumunod sa akin, nasa barko po, nasa Maersk Line po ang kanyang shipping agency. Siya po ay chief engineer doon. Wow, talagang nakalinya kayo lahat para maging seaman. Ano po? Opo, kasi sabi ni tatay ko, yun daw ang pinakain, kaya yun na rin po, parang legacy ni tatay. Opo. Ng tatay. Wow, praise God. Pero nung kabataan niyo, Pastor, saan po kayo nag-elementary? Nag-elementary po ako sa Imus Pilot Elementary School. Graduate po ako way back 1976. Medyo senior citizen na po ako. At turn ko lang 60 last year. Ayun. Pero hindi rin ako mga senior citizen. Medyo... Opo. Oo, mukhang makisig pa si Pastor. Ayan, malakas. Pinalalakas noon. Opo. Nung kabataan niyo po ba, paano po ba kayo dinisiplina ng inyong mga magulang? Sinanay ko po mahigpit. Lagi siya may pamalo. Yung pong... yung dalawang 1 metrong kawayan, nakasabit po yun sa dingding. Pag sinutsutan kami at hindi tumigil, ayun, yung kanyang ritual na kaming 3 lalaki, dapat doon sa sopa. Saan po ba nagagalit ang nanay niyo? Ba't kayo napapalo? Minsan maingay po, makukulit. Dahil si kuya ko po, mahilig magpaiyak ng kapatid. Hindi ka titigilan, ka bibiro. Hanggat hindi ka umiiyak. Para bang nagto-torture. Ganun siya sa mga kapatid, opo. Talagang palabiro si kuya ko. During nung kami po maliliit pa, opo. Kaya shout out sa kuya mo. Ano uling pangalan niya na napapalo kayo dahil sa kanya? Alexander Bacolod po, retired seaman si kuya ko. Nanonood kaya siya ngayon, si kapatid? Ayan, masaya yun. Opo, hoping. Talaga naman. Pero sabi nga, ano pong aral sa inyo nung kayo'y napapalo ng nanay? Yun nga, kaya po kami pinapalo, dinidisiplina upang maging mabuting tao, upang maging mabuting bata at masunurin. Opo, yun po. Normal lang po sa isang magulang na hangarin ng kanyang anak ay maging mabuting tao, maging masunuring anak. Opo, ganoon po ang
pinalaki kami na aming mga magulang. Opo, kasi sinabi rin yan sa Psalms 23 verse 4, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Talagang gabay. Yung pamalo hindi lang para ikaw ay saktan, kundi ikaw ay magabayan. Ano po? Opo, totoo po yun. Rod of correction po ang tawag sa ano yun sa Proverbs, the rod of correction. Yes. Pamalo ng pagtutuwid. Kaya tayo tinutuwid, may ginawa tayong pagkakamali. Ayun, oo. Meron po kasi ibang bata, pastor, ano, na talagang pag napalo, nagagalit sa nanay. Opo. Tatay, ganun. Totoo po yan. Hindi nila ma-accept ang correction. Oo. Pero meron naman pong magulang na hindi naman namamalo. Kahit sa salita lang ay nakukuha na yung mga anak. Pero pagka worst talaga ginagawa ng mga anak, talaga hindi na makuha sa pandidilat ng mata, hindi na makuha sa tutsot. Ayun na po ang Palo talaga. Last resort, rod of correction po, pamalo. Nabanggit niyo po na yung father niyo ay isang seaman. For how long po? Lumaki na po ma'am kami na na talaga laging wala siya. Laging nasa barko. Siguro po more or less mga 40 years si tatay. Meron marami po kami Pasko na lumalaki. Wala po siya. Hindi namin kapiling. Mostly kasama namin si nanay. Pero pag umuwi naman siya, maganda naman po yung yung nagbibigay siya talaga ng panahon. Alam niya na yung pagkukulang niya sa mga anak na siyempre pag lumalaki kami, wala yung tatay, puro nanay. Opo. Siyempre natutuwa naman kami kasama namin tatay namin, buo yung pamilya. At saka maraming pasalubong dahil seaman eh. Alam niyo po, ang asawa ko kasi ay seaman, kaya talaga naman mga US made ang mga daladalang pasalubong. Totoo po yun. Doon na lang bumabawi yung ating mga tatay na matagal na hindi natin nakakasama. Opo. Kasi nung araw, ang uwi ng seaman, 10 months or 9 months. Ngayon po, 6 months na lang. 6 months, bitin na bitin po. Sa dami po na seaman niya, kalahating milyon o more than ang seaman na Pilipino. Opo. Oo. Pero yun na nga po, isang bagay talaga na nasa malayo ang ang ama o ina, ang mga anak ay nadadala rin sa church. Naranasan niyo po ba yun? Bata pa nasa church na? Siyempre, lumaki po kami bilang Roman Catholic. Obligado po kami. At nung maliit po kami, hindi kami kakain hanggat hindi nagro-rosaryo. Kapag nagro-rosaryo naman kami, ando kami sa likod, kami tatlong lalaki, nagbubungis-kisan. Kasi narinig na yung mga salitang Tori ni David, Toring Garing, and so on and so forth. Yun ang kondisyon ni nanay. No dinner pag hindi sumama puro sa rosaryo. During yung maliliit, opo. Totoo po yun, hindi naman talaga nauunawaan pag bata tayo. Yung mga, yung mga ganon kalalalim, hindi natin nauunawaan yun. Hanggang ngayon naman, hindi natin maunawaan. Kaya nagbubungis-gisa na lang kami, lalo na panigpataway si kuya ko. Pag nagsiko yun, tawaan na. Nagagalit naman si nanay. Susutsutan kami. Na pinagdidilata ng mata. Tingin doon sa altar, sabi ni nanay. Pero ano naman po yung unforgettable moments mo sa dad mo o kaya sa mom mo na hindi mo makalimutan dahil up to now na malaki ka na at naging magulang ka na rin. Ano yung hindi mo makalimutan sa magulang mo? Hindi ko pa malimutan sa tatay ko nung nasa deathbed na po siya andun po sa East Avenue sa Kidney Center na sabi siya, anak, para bang siya yung tawag doon, yung pinaaral kita, ganito. Ano ba word hurot sa Tagalog? Nanunumbat. Habang tumutuloy yung luha niya, sabi ko, tay, kung nagsiman ako, di niyo ako katabi ngayon. Lalong umiyak si tatay, di ko po alam. Ano po yung malapit na po siya malagutan ng hininga. Tapos binawi niya naman. Sabi, anak, nakita ko naman yung napakabuti mong tao ngayon. Kaya sana, pag wala na ako, huwag mong pababayaan si nanay ninyo at yung pamilya mo. Yung anak mo, palakihin mo ng tama. Yun nangako po ako sa kanya. At mahirap mangako pala sa isang mahal sa buhay na malapit ng mamatay na sa tulong ng Panginoon po ay naisagawa naman namin. Hindi namin pinabayaan nanay namin. During ng panahon na siya po ay masasakitin na. At di ko po malimutan si nanay po dahil nakabili po ang sasakyan yung kapatid kong Siman. Nakabili po siya ng Toyota Commuter.
dinala niya po rito yung mga kapatid ko. Ano po yun October of 2018. At nung Mhm. po nagpapaalam po sila pabalik na sa Cavite, niyakap ako ni nanay ko. Hallelujah. Nagpapaalam siya, yung pala, next month po, mamamatay na siya. Sabi Oh. sa akin, Yo, uuwi na kami. Tapos, sige po na, salamat nakarating kayo rito sa Bataan. Yun Mhm. pala, next month po, mamamatay na pala siya. Ano Opo. po ang kinamatay niya, pastor? Kasi mong sa dahil nga diabetes at Oh. matanda na kidney failure po. Oh, I see. Oh, Oo. at nung minanas po siya, sabi ng doktor, ang tawag doon, yung kakabitan po rito ng catheter at dialysis. Sabi Oo. ko, Kote, ano man ang mangyari, huwag natin ipadialysis si nanay. Kasi ano yun talagang hihina na katawan niya. Yung kulit daw ng doktor. Nung Oh. kinakit po siya rito, nangatal si nanay, nire-revive po siya. Hindi na rin po na-revive at nalagutan na ng hininga ang matanda. At the Ayan. age po, at the age of 90, no, at the age of 89, mahaba ang buhay po nila. Si tatay Mm. ko 72 nung namatay. Pareho po sila. Mm. Kinamatay po parehong dialysis. Dahil Mm. nga po may ano sila because of diabetes, nasira po yung bato. Mhm. Then si nanay Ayan. ko naman po, hindi ko malimutan kinanay ko nung nanganak po yung asawa ko, yung panganay ko. Umuwi ako Aha. sa Timos, sabi ko kinanay ko, Nay, babae po yung apo. Niyakap po Oh. ko ni nanay ko at ang sabi, ay, ang anak ko, tatay na. Na Ah. nagkaiyak kaming dalawa. Tatay na ang anak ko. Wow, very loving naman pala si Mommy, 'di po Oo, ba? oo, oo. Kaya shout out diyan sa mga kaabangers. Ano yung naalala nyo sa mommy at daddy nyo? Ayan. Kung paano kayo tinuring ng inyong mga magulang. Paki-text nga po diyan. Kaya shout out po kay Brother Rizal Junior Santos. Magandang hapon po mga kaabangers. Sabi niya, sino pa yan, Ria? Ah, Ayan, si Rowena Rimogat del Rosario. Hello, Tiweng! Kami din po every 6 p.m. Family Rosary kami nung araw. Ayan. At Oo. pag may, ano yan, nasagot, may kurot. May kurot. Totoo po Sabi yan. naman ni Shoni Atienza, good afternoon. Pastor Dong, Pastora Mrs. Angie, and ka-DLS. Yan. Sino pa dyan? Si Salve Ciruela. Hello, sister. Good afternoon. Kay Prisciliano Sayon. Maayong hapon sa inyong tanan sa Cebu. Ayan. Sino pa? Si Maria Lisa. Maria Lisa, blessed afternoon po lahat ng ka-DLS. Hello, Maria Lisa. And Perlita Agustin Aparta, Pastor Jojo Bacolod, watching na po. Good afternoon po sa lahat. Ayan, kasamahan po yata ninyo yan. Opo, opo. Madam Andrea, magandang hapon. Ayan, si Mini Estrada. Hello, sister. Magandang hapon. Ayan, tune in po kayo sa DLS. Kaabang-abang po talaga ang story ni Pastor Jojo. Ayan, Pastor Jojo, talaga namang nakaka-touch po, no? Pag wala na tayong magulang. Ano po masasabi niyo, Pastor, sa mga anak na andyan pa yung kanilang mga magulang? Well, biblical naman po yun eh. Sabi sa Ephesians 6:1 and 2, honor, love, and obey your parents. Yun daw po yung utos na may kalakip na pangako. At ang pangako ay magiging matagumpay ka at hahaba ang iyong buhay. Minsan po tinuturo ko po ito. Sabi ko, bakit mayroong mga tao maaga namatay? Siguro po, hindi nila inibig ang kanilang magulang. Kasi ang pangako ng Diyos, pag ginawa mo yun, hahaba ang iyong Oh, buhay. O yun mm. po, kaya marami sigurong mga kabataang namamatay na maaga. Siguro to mga suwail sa magulang, ayaw sumunod sa magulang. Pag sinabi na mag-stay sa bahay, andun pa rin sa kalsada. Opo. Kaya mga nakikinig po rito, nanonood, ay mahalin po natin ating mga magulang. Kasi minsan Yeah. sasabihin natin sa ating mga magulang, I love you tatay, I love you nanay. Andun na po sa kahon, naka-long sleeve barong na Oh, may totoo. ilong. Doon din humingi ng doon din humingi ng patawad, yung hindi na Ay, sila na wag naman. Oho, habang buhay na madama nila yung pagmamahal, yung pagkalinga, yung atensyon. Kasi nga sila nung maliliit tayo, inalagaan tayo, kayong mga nanay 9 months na nagsakripisyo, kaya naniniwala po ako na suklian din po natin. Minsan nga po may issue eh. Katungkulan ba ng
ng anak na, yung ganoon po ba? Sabi ko, Oo, yung totoo mga yung anak, yung mga anak na tumutulong sa magulang ay anak na mabubuting tao. Opo. amen. Hindi tayo alinsunod sa utang na loob, kundi by instinct po. Dahil Amen. ginawan tayo ng maganda ng ating mga magulang, ibalik natin sa Kanya. At blessing po iyon. Ano sabi ng Ephesians 6, 1 and 2? If you love, honor, and obey your parents, this is a commandment with a promise. Kahit na po sa Ten Commandments, nakalagay po yan, inulit po ni Paul sa Ephesians chapter 6. Ganda no po. Totoo Opo. po yan. Ito Opo. may kalakip na pangako ang Diyos eh. Oo. Kaya shout out dyan sa mga kabataan, alalahanin ang mga magulang habang sila ay buhay. Opo. Mhm. Hindi man Mm-mm. natin silang madala sa Jollibee o sa fast food, yun lang panahon na meron ka. Para po yung nakita po sa Facebook, si tatay na matanda na, dinala po yung cellphone niya sa pagawaan. Ang sabi po sa gumagawa, Iho, tingnan mo nga itong cellphone ko, bakit hindi na nagre-ring? Tiningnan po ng gumagawa. Ang sabi, tayo hindi masira ang inyong cellphone eh. Sabi ni tatay, bakit hindi na nagre-ring? Bakit di na ako tinatawagan ng aking mga anak? Ay, may kurot sa puso po. Yung pangungusap na gano'n. Akala ni tatay sira yung cellphone niya kasi hindi na nagre-ring. Yung pala hindi natatawagan ng mga anak. Opo. Oh. Mag-credit po tayo ng atensyon kasi sobrang atensyon ang ibinigay sa atin ng ating mga magulang during the time na tayo po ay yung growing up years natin. Ay, kaya po, suklian na po natin ng pag-ibig at Opo. Akala ko po kaya hindi naririnig kasi sa katandaan niya nabingi. Pwede din po yun. Ano po? Oh, pero sabi niya, ba't hindi nagre-ring? Pala, hindi natatawagan ng mga anak. Hindi siya tinatawagan ng mga anak. Aba, maganda po yun. Maganda po Di- yun. Oo. Kang Busy ano, siguro rin. Opo. lost connection. Nawala ng Oo. connection ng magulang at saka anak. Oo. Kami Opo. pong ganun, pastor. Opo. Totoo Mm-mm. po yan. Mm. Kaya ayan, tayo matuto na kay pastor, ano? Eh nung ano po, nung elementary days niyo po, pastor, sinabi niyo kayo'y mahiyain. Ano pong dahilan? Bakit kayo mahiyain? Basta mahihain po ako. Sumaka po ako lalaki, mga classmate ko lalaki, okay lang. Pero pagka babae na po, medyo mahihain ako. Kaya nga ako na hanggang crush na lang, tingin-tingin na lang. Hanggang doon na lang. Hanggang tingin na lang. Hanggang tingin na lang. Hanggang tingin na lang. Ayun. Eh ano naman po yung unforgettable moments niyo po nung inyong elementary days? So elementary po kami, grade 5, meron po akong classmate. Kasi yung teacher po namin, si Mr. Tapalya, napakalupit niya ma'am, lagi na naman namimingot. Kasi nung pag po hiwalay eh, ang girls, home economics. Ang mga lalaki naman, gardening. Lagi namimingot, lagi namimentsak. Alam mo yung ginaganyan yung tiyan? Ganoon. Eh, isang classmate ko po, umiiyak, siguro nasaktan. Tapos sabi ng classmate ko, Sir, paglaki ko, papatayin kita. Siguro, outburst niya lang yun dahil nga nasaktan. Hindi naman po nangyari. At yung classmate kong yung kapitan na ng barko ngayon, dinalo ko last summer, dinalaw ako at sabi sa akin, hindi kita titigilan, gusto kitang pasyalan dyan sa Bataan. Kasi 40 years na hindi man tayo nagkakausap. Ayun. Oh, shout out ko yung pangalan niya. Sino yun na nagtapa sa teacher? Po ay si Captain Ngayon ay kapitan na ng barko. Ay, chief engineer pala ng barko. Kapitan po siya, yung classmate ko ngayon. Oo. Elmer Malinis ng Mambog, Bacoor, Cavite. Andiyan po ang pamilya Malinis sa Bacoor, Cavite. Although dito siya umuwi sa Anabu, sa Imus, Cavite. Opo. At nasa ngayon, on board po siya. Ayun, kinakamusta nga ako eh. Tawag sa akin si Father Joe. Father Joe, kamusta na? Father Joe. Malamang katoliko yun. May inside joke na rin po, may ibig sabihin. May inside joke na rin po roon sa Father. Opo. May tanong po dito, Pastor, di ba kayo nag-cutting class ng inyong kabataan? Cutting class. Ay, mabait po ma'am ako. Oo, mukha nga. Mabait ma'am ako, dahil nga sa pagiging mahiyain, hindi ko po naranasan yun ma'am. Talaga namang, talagang pumapasok po ako kahit wala naiintindihan. Opo. Pero kayo po ba nung kabataan nyo ay achiever kayo nung elementary pa Hindi, lang? ma'am. Lagi nga ako nasa rocker. Mahina yata yung utak ko. Talaga? Pero awa naman ng Diyos ma'am, pumapasa naman.
Kahit na ang grade puro, alam niyo, pasang-awa nung panahon natin, sabi pasang-awa, 75, 74 kasi bagsak na yun eh. Ay, yung awa ng Diyos, umuulan po ng palakol ang grade ko. Ibig sabihin, umuulan ng palakol, puro 7. Oo. Oo. Pero Naka-80 iba, po, himala na pag naka-80 yung grade. Oo. Opo, kaya during nga that kaya time. ka rin napapalo. Oo. Siguro ng mami mo, anak, Oo. mag-aral ka. Eh, noon pong maliit ma'am kami, pag may exam, may ritual si nanay, pinapainom kami ng sarsaparilla with egg. Bagsak pa rin. Mababa pa rin. Ewan ko lang kayo, alam niyo ma'am, yung sarsaparilla with egg. Yung sarsi, wala na yata Oo, sarsi yun eh. Ano yung oo. hahaluan po yun ng ano, yung itlog na sariwa bago hahaluin, iinumin daw yung pampatalino. Ayun, mahina pa rin ang grade. Ayan, Siguro, mga kaabangers, nakaranas ba kayo dyan ng, ano po yan, salsa parilla? Ah, sarsaparilla. tarsi na may egg. Egg, Bago po, nakaranas po ba kayo dyan? Share nyo nga. Nung habang nag-aaral kayo, ano yung binibigay sa inyo ng mom nyo at dad nyo? Nung po yung ano, dekada po ng dekada 70 nung 1970s po. Yun ang uso noon during that time. Opo. Oo. Eh di po ba noon, pag nagkakasakit tayo, royal din at saka Oh, biscuit? Skyflex. Skyflex. Oo. Oo, Nakakainom lang ng Royal at Skyflex pag nagkasakit. kailangan Oo. lang magkasakit ka. Ritual ma'am yun eh. Ritual ng mga ng panahon na iyon. Opo. Totoo, no? Talagang automatic sa mind ng ating nanay. Royal, kailangan royal. At saka Oo. kailangan parang nagiging orange yung dila mo, parang gano'n. Oo. Mindset po yun ng ating mga nanay eh. Opo. Oo, nung araw. Pero napakasayang alalahanin, Pastor. Ano? Ay, ang sarap mong balikan yung panahon na iyon na naglalaro tayo sa, alam niyo mami, sa bukid, yung sa lansa ng mga to, yung dahon ng palay, yung dayami. Nakaranas po ba yun? Pag-kid? Doon kami nagtatumbling nung maliliit. Tapos O, yung tag-ulan, pupunta kami sa ano, yung itinay yung SM Bacor. Yan kami nangunguha ng kohol nung maliliit kami. Tapos kohol? kohol, pinapalo namin ng tinidor, sisip-sipin yung laman ng kohol. Ngayon ma'am, wala na. Pero lulutuin mo na yun. Ginagataan po yun ma'am. Ang sarap during that time. Mm. Opo. Kaya ang sarap balikan po yun na ang sarap, ang simoy ng hangin. Ngayon iba na po yung panahon natin ngayon eh. Opo. Pero makikita niyo po, no, nung araw, may provision talaga si Lord, ano? Katulad yan, may mga kohol. Di ba yung, minsan walang hain, pero may nakukuha, ano? Kaya minsan yung mga batis po ma'am sa ilat namin tawagin sa gitna ng bukid, nililimas namin yon. May hito, may dalag, may ano pa ba yung mga isda roon. Marami po kami na iuwi na ano nung malilit noon. Siyempre mga batang maliliit, dala kami ng timba, lilimasin, alam niyo yung word na limas, yung ano po yung tubig daw sa batis. Then Oo. kapag putik na lang, kakapain na namin yung mga isda. Ang sarap ang balikan nung panahon na yun. Opo. Oo. Sana pala ang Cavite sa ganon, sa Palayan, ano? Probinsya pa ma'am noon ang Cavite noong Oo. 70s. Hindi tulad po ngayon. Ang ah, unlad. ang nangyari ma'am, urbanizing the rural areas na ang nangyari. Oo, Mm. oo. Hindi ko nga ma'am nalaman yung tinubuan kong bayan. Siyudad na pala yung Imus. Kamakailan ko lang nalaman. Ang Bacoor, Imus, Dasma. Sabay-sabay po pagpunlad niya. Naku, Ang siyudad na. napakaganda po ngayon. Napakaganda ngayon. Opo. At gulat din ma'am ako, yung barangay namin, yung Paliko, iisang barangay yan. Ngayon ma'am, 6 na. Paliko 6 na. May kanya-kanyang barangay captain yun. Oh. Nakakatawa yung mga barangay ngayon. Yung Panapaan 4 sa Bacoor po yun eh. Hanggang doon sa bahay ng mga Ramon Revilla. Sabi ko, grabe naman kako tong Cavite, mabilis ang pag-unlad. Kaya Oo, grabe ang topic pa niya. yun. Ako, may mga ano sila, may mga shortcuts. May Oo, mga, ma'am. mayroong na-develop, pati tabi ng ilog na-develop, kaya napakaganda. Mm-hmm. Tsaka ma'am, yung gobernador namin, nagpatayo ma'am ng napakalaking parang balon. Kasi ma'am, problema dyan yung baha. Nagpagawa po siya ng parang catch basin na ektarya, pinahukay po ng malalim para yung pag napuno po yung baha, doon mo na maiipon yung tubig kaysa naman sa ano. Kasi ilang beses na po lumubog ang Bacoor, Cavite.
Yung Yeah. harap ng SM na yun, kung nakarating na po kayo, dahil sa baha, nilagyan ng submarino, nilagyan ng pating, yung, Mm. yung harapan ng baha. Opo. Ayun. How about naman, Pastor Jojo, nung ikaw ay Opo. nag-high school, saan naman po ikaw nag-high school? Nag-high school po ako sa tapat lang ng aming elementary. Kasi po yung Nueno Avenue na yun sa Imus Cavite, andun po yung pinakamalaking pilot school at katapat po niya isang privado, yung Imus Institute. 1976 to 1980. Graduate po ako ng 1980 sa aming beloved alma mater, ang Mhm. Imus Institute. Opo. Ano naman po naging karanasan nyo nung ikaw ay high school? Ang karanasan ko po dyan ay yun nga, yung kapilyohan po ng mga kalalakihan na minsan po nagpunta sa CR. Abay, may sinindihan, nasa ilong, nasa bibig, o marijuana pala yun. Sabi ko, ano ba yung ang baho-baho, amoy siga? First time ko, pinahihitit niya ako, ayoko, ang baho talaga ma'am. Kaya, kailanman po yung marijuana, although, kahit tikim po, hindi ko tinikman. Ang baho para humay siga, para kinasiga nito yung ito yung dahon, ganong kabaho. Sila gustong-gusto nila. Oo. Kasi Gustong-gusto po nila. nauso nung araw yan. Tinanong ko nga bakit nila gusto. Sila naman daw nahahay. Ewan ko nga po naman kung ano nangyari. And then, isa pa, sinusundot pa po nila ng Corex diyan. Gamot yata Oo. sa ubo during that 80s po. Wala pa siya noon, ma'am. Noong panahon na yan. Ang Shabu po, lumitaw lang yan, early 90s. Oo. Opo. Pero ganun pa din, bisyo pa rin siya. Ay, ma'am. Inaabuso. Yun ang masama po, inaabuso. Ano pa pong naranasan nyo when you are in school, nung high school kayo? Ano pa yung mga, may mababait pa yung mga kaklase mo na iba? Ano ba yun? Sabi po ng aming principal during that time, kami po yung pinakamagulong batch sa lahat ng batch ng high school. Lagi nagbabakbakan, binabasag po yung mga salamin ng kwarto. Napakagulo, kaya sa galit man ng namin, walang seniors prom kami, yearbook wala, sa galit po ng aming sa galit ng aming principal. Ang sabi ng principal, gusto ko na gumraduate na kayo at magsilayasan na kayo sa ating paaralan. Sakit po ng ulo niya, lalo na po yung guidance counselor namin. Araw-araw, ma'am, meron siyang kliyente. Kasama yung magulang. Puro pilyo, ma'am, yung mga kasabayin ko during that time. Away Oo, dito, away doon. talaga. Opo. Na-involve ka sa ganon, sa riot? Hindi, ma'am. Nanonood lang ako. Andun ako. Para, ma'am, na binabato si Stephen, para ako si na pinagmamasdan ko lang sila. OC Kasi ka lang pala, OC Zero. zero lang, ma'am. Pag ako sa sugurin na, tatakbo na ako. Dahil sabi po ni nanay ko, isang values, anak, madaling pumasok sa gulo, mahirap lumabas. Natanim po sa isipan ko yun. Basta kaguluhan, lumayo ka na. Mahirap pa dyan madaling pumasok, mahirap lumabas. Lalo na kung nasaktan ka, o ikaw ay nakapanakit, siyempre, ididemanda ka, slight physical injury hanggang serious physical injury. Yun po yung Diyan, mga kaabangers, madaling pumasok, mahirap lumabas sa gulo. sa gulo. Totoo, ma'am, yun. Oo. Lalo na pag na-hospital na yung sinaktan mo. Oo. Kaya sinanay ko po, tulad man nung nagtatry ako mag-yosi nung high school, pag nagsindi po ako ng sigarilyo, parang katabi ko si nanay ko. Tatapo ko na yung sigarilyo na yun. Para makatabi ko si nanay ko. Kaya ma'am, patikim-tikim lang noon na hindi talaga naging bisyo. Para bang papogi lang, pamacho effect lang during that time. Opo. Siguro chine-check anong lasa, di po ba? May ganun Kasi ma'am yun ataw dito yung awareness, para bang aware ka, ba't sila nasasarapan? And so on and so forth. Kung nagagawa nila, kaya ko rin gawin. Pero hindi naman nagtagal. Parang gano'n, napapogi lang, pamacho-macho effect. Kaya gatilyo. Pakyut sa mga girls. Opo. Pinabati ka na ni Sam. Hello po at mapagpalang hapon po sa lahat ng ka-DLS, sa ating guest at kay Pastor Dong at Pastora May, syempre sa ating RLT host. Ayan. Hello, Brother Samuel. Andito na ngayon ang iyong nakatagpo sa Subic. Ayan. Tinutukan niya ako.
Tinutukan ako ni Kuya Sam noon eh. Sabi ko, okay ba yan? Tapos, nakapanood po ako, aba, 2 oras nagtuturo. Hindi ko kaya. Baka himatayin ko. Kasi pag mga kapag nag-preach every Sunday, maximum naman 1 oras. Oo. Siguro within bago mag 1 oras, nandoon yung pastoral prayer ko, tapos na yung magsasalita ko. Kahit sa Bible school, di rin ako masyadong matagal. Kasi meron Ah, sabihan, ma'am di baling may kwento, basta totoo. oo. Tama din naman yon. Lalo Opo. na lahat nakabase sa Biblia. Ano po? Oo. Yun ang Oo. maganda. Kasi kwento Totoo. ko nga ng kwento, baka kwentong barbarian na yun, Hindi ka na Oo. nag-paper pala. Baka batuhin. Sabi mo baka batuhin. Baka storytelling na lang mami ginagawa. Oo. Kasi O, meron wala naman pa. ako marami Wala ng pastor pa ngayon, version. pag doon nagsalita at hindi ginamit, hindi nag-quote ng verse, tawag doon, motivational speaker na lang si pastor. Kasi kami Oo. tayo, pastor, tinawag tayo to preach the gospel. Not to Yeah. be, hindi ba maging motivational speaker, but when you preach, lagi kang magko-quote ng verse. Kasi Amen. minsan, tulad yung isang nakita ko sa Amerika, sabi niya po, kung hindi niya daw kailangan mag-verse pa. Kung ano lang daw sabihin niya, yun daw authority ay mali po. Yun, that is a cult. Mali Yeah. po. Mali Oo. po. Opo. Maling-mali po yun. Kasi kailangan po talaga, sabi nga, hindi kailangan mabago ang salita ng Panginoon. Totoo po yun. Kasi yan po yung tinuro sa amin sa Bible School. Sa Mm. Bible School po namin sa Tarlac, ang Rema Christian Training Center. Doon po kami sinanay sa Word of Faith. Doon po kami sinanay sa how to flow in the Spirit. Yun po ang training namin doon. Na pag ikaw sinabi, preacher of the Word of God, preach the Word in season or out of season. Hindi ka lang motivational speaker. Kasi ngayon, napansin ko mga pastor ngayon, pag nagsalita, ma'am, wala nang verse, ay delikado po yun. Sabi nga sa amin nung kami nag-aaral ng Bible School, balik at balik sa salita ng Diyos. Our final authority is the Word of God. Amen. True. Totoo po yan. Sabi ni Brother Samuel Cerwela, natutukan ko si Reverend Jojo sa Subic. Salamat po sa paunlak upang kayo ay maging guest sa DLS. Salamat din, Kuya Sam. Dapat siya ang magiging host ngayon. Yun. Ma'am, Oo. although nung nag-meet kami sa Subic, mga first time ko silang nakita, kundi lang po ako inimbitahan ni Pastor Pate Biab kasi kumpare ko sa kasal yun Basta pag nag-imbita yun, hindi ako mapahindi. Dahil ang ganda po samahan namin ni Pastor Pat kay Biab. Sana nanonood si Kuya Pat niya, although busy po yun. Meron po silang feeding program, marami po silang ginagawa. Sana po, ina-invite niya po. Hindi ko alam kasi ma'am, pagka umatin ako, akala ko seminar. Pag seminar, mayroon nagsasalita sa harapan, magagaling na preacher. Dito pala, lahat magsasalita, encouraging one another. Kaya palang puro ay frontliners. Yun lang ako naka-atin sa ganong pagsasama-sama ng mga gods. Anya, namit ka nga po si Kuya Sam, nagkakwentuhan kami, ayun. The rest was history na po. Ayun. Nandito na ako, nakasalang na. Ngayon, ang buhay mo, magiging ilaw pa. O, di po ba? Opo. Oo, praise God. Pero, Pastor, nung high school kayo, yung bang pagka mahiyain nyo, na-overcome nyo po? Na-overcome ko po yan nung nag-college ako. Kasi nung nag-college ako, eskwelahan ng mga lalaki yun. Eskwelahan po ng mga magsisiman yun sa Talon Puno, sa Las Piñas po, Philippine Merchant Marine School. Siyempre, alam niyo na ma'am, pagka lalaki, maraming kapilyuhan yan. Pagka lalaki, maraming ginagawa hindi maganda. Tulad yung classmate ko, araw-araw umiinom po ng isang boteng gin. Pampaano raw yun, pamparelax niya. Ayun. Nakatikim din ako ng alak noon. Pero hindi naman sugapa. Pa-shot-shot lang. Feeling pogi lang. Pag nakainom, pa-shot-shot lang. Opo. Dahil sabi, walang sima na hindi umiinom ng alak. Kasi nga, pati. During that time noon, kalalabas lang ng soft drinks na Mountain Dew. Kaya yun ang panghalo namin noon sa bilog. During that. Naging drinker ka rin pala, ha, Pastor, ha? Pero hindi naman lasing ko talaga. Yun lang, nakikisama lang, ma'am. Na siyempre, pag ay, tol, ano ka naman, para ka naman wala pakikisama. O sige ka ako. Pero lang ako, konti-konti lang yung tagay. Dahil ako pag nakakita ng bote ng alak, lasing na ako kaagad. Pag binuksan yung takip, tulog na ako.
Ganoon ma'am ako, madaling malasing. Hindi pa umiinom, lasing na. Yun ang sabi ko sa kanila. Opo. Pero Ano pastor, ang anong causes ng iyong pagka naging mahiyain? Anong causes nun? mahihain ma'am ako in a sense na kapag babae na yung kaharap. Pero pagka lalaki, okay naman. Oh. Para ma'am, ewan ko nga ba, kaya sinasabi ng mga classmate ko noon, napakasuplado mo naman. Sabi ko, hindi ka ako suplado. Kasi nga minsan, pag ako'y bumati at hindi binati, nasasaktan ako. Feeling ko, aping-api ako pag binati ko yung babae. Tapos pag hindi ako binati, baka ako tingin sa akin ni mabaho, baka tingin sa akin ni ako ay pangit, and so on and so forth. Pero Ako, tingnan mo, abangers, may phobia sa babae, si Pastor Jojo. Meron palang ganong lalaki. during Hindi the po, early years of my life, opo. Pero naging Christian ako, ma'am, ang tapang ko na. When the Holy Spirit was on you, iharap mo na sa akin kahit 1,000. Kaya ko tayuan yan. Opo. ayun. How about po dun sa yung crushes and MU? Meron ka ba? Ay, wala, ma'am. My first girlfriend became my wife at the age of 29. Wow! Ayan, kabait talaga ni Pastor Jojo. First girlfriend and and wife. Wow! Naging asawa ko na rin, opo. Oh, meron pala talagang ganung tao, 'di ba? Kasi meron mga binata collect and select. Oh yeah, oo. Collect ng collect. I love you dito, I love you doon. Tinuturo po namin sa mga binatang Christian. Kung sino sasabihin mo na I love you, siguraduhin ka dadalhin mo sa altar yan. Ano po, yun yung hamon ko sa kanila. Yun, tama yan. Sige, i-preach mo yan, Pastor. Ha? Dapat hindi collect and select. Ano ba yun? collect and select. Paano po yung gano'n? Lalo na sa Christian community. Dahil pakita natin na talagang sincere yung pakikipagrelasyon na gano'n. At saka, ang Diyos mismo nagtagpo sa inyo. Kaya di mo dapat i-break yun eh. Kung ang Diyos na nagtagpo sa inyo, covenant na yun, ma'am. Kaya hindi pa kayo covenant na yun. Hindi mo dapat i-break po yun. Agreement na po yun. Opo, ma'am. Dahil alam mong galing sa Diyos yun, alam mong hindi mali. Ano? Yung select and elect yun, namamali. Oo, ma'am. Totoo yun. Kaya man tinuturo ko sa mga young people na sa pag-aasawa, ako mahigpit ako nakapagkasal po ako since 1991. Yung una kong kasal, binata pa ako noon. Nakapagkasal ma'am ako ng 50 pairs. Ang dami, dalawa puro on police. Yun man, yung 50 pairs na yun, sinasala ko rin sa prayer, Lord, patatagin mo sa buhay mag-asawa, and so on and so forth. Ang dami, ma'am. Ang dami ko naman naikasal. Kaya sawa ako noon, halos linggo-linggo. Nagkakasal. Bata pa ma'am ako noon Then may foreigner din ako. Nagkakasal ka, binata ka pa? Binata pa ma'am, 1991. Nagkasal po 1992. Hindi ka ba na-invite? Medyo kasi ma'am may requirement ako. Hindi ako nagkakasal ng 23 pababa. Lalapit kayo sa akin, gusto niyo magpakasal, gusto ko may age limit, dapat 24. At least 2 years kayo magkakilala. Hindi ako last year lang kayo nagkakilala. Pag gano'n mo lalapit ka, counseling ko, hindi pa kayo magkakilala. Kasi sa pag-aasawa, dapat kilalanin mo rin yung pamilya na mapangasawa mo. Di mo alam, baka may lahi ni yun. Ganito. Opo. Ayun, Abangers, may napulot ba kayo kay Pastor Jojo? Kailangan daw minimum of 2 years kayong magkakilala sa magpakasal. Kasi pag less than 2 years, hindi pa kayo magkakilala. Totoo ma'am yun. Kaya man sa mga ikinasal kong 50, karamihan yung 50 first, karamihan doon man successful. Karamihan ma'am doon naging matagumpay. Although meron din mga naghiwalay kasi nga naikasal ko yun, request lang ng magulang, kapatiran, yung magulang na request. Siyempre, pag di mo pinagbigyan nyo, magtatampo yun. Kaya nga, naikasal ko yung anak na unbeliever. Matigas ang ulo, ayaw ng godly, ayun, nagkahiwalay ko. Ayan, may tanong po dito. Sabi ni Maria, paano po yung 3 months? Hindi nga kakilala. Disqualified ka agad yun, ma'am. Maglagay tayo ng rules. Dapat may rules tayo dahil nga, I believe, Christian life is a very disciplined life. Dapat tayo magpakita po ng disiplina. Kaya sabi ko, sa tingin niya stricto ako, para sa inyo yun. Para sa inyo na rin yun. Sabi ko,
Di ba may Mm. kasabihan, ma'am, na sabi ng matatanda, pag-aasawa raw, ay hindi tulad ng pagkain mainit. Pag sinubo mo tapaso, ay iluluwa mo. May values, ma'am, doon sa Oo, pangungusap ng mga matatanda. totoo Ayun. po yun. Naku, naniniwala ako diyan, pastor, lalo na Opo. kung hindi kayo, iisa ng pananampalataya. Both are Christian. Mm. Sabi ko, yung mga nakilala niyo isa't isa, magpakalago muna kayo sa pananampalataya at malaman ninyo, kayo ngayon pinagtagpo ng Panginoon. Pag kayo ay pinagtagpo ng Panginoon, magsasama kayo habang buhay. Ano po, Hmm, ma'am? opo, oo. Ayun. Si Kasama Brother mo, Samuel, oh, sabi po ni Brother Samuel, hehe, mukhang tama po ang sinasabi niyo, pastor. Kasi opo. kami, misis kong si Salve, months lang, kaya nabuntis agad. Baka unbeliever pa sila, ma'am, noon. Kung Oo, unbeliever, noon. medyo Unbeliever naunawaan pa. natin yun. No? Pero pag Christian ka na, you must be abide with the Word of God. Kasi yun yung guidelines natin to be successful in life. Oo. Opo. Mm. Mm. Praise God. Oo nga. Kaya tayo, pag naging Kristiyano, tayo po talaga isumunod para wag mapahamak. No? Kasi tama si pastor eh. Hindi siya katulad ng kanin. Pag mainit, iluluwa mo. So, ma'am, yun. Mm. Oo, di po ba? So, wala ka nang gagawin kundi counseling, pastor, ang gagawin mo sa kanila. Kasi Po, ma'am. iiyak sila. Opo, ma'am. Kasi, ma'am, napakahalagang decision na ginagawa yan. Kasi habang ako ni Kasalman, sabi ko, there are two decisions na mahalagang ginagawa ng tao. Una, decision for eternity. Kaya kailangan mo si Jesus Christ. At ikalawa yung pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay napakahalaga dahil nga pag-aasawa, covenant yan eh. Dapat Oh, mag-agree kayo sa bawat isa. At saka yung sinumpaan ninyo, yung marital vows, to love yeah. and to cherish na matatapos lamang ang matrimonyo kapag ka nabiyudo at nabiyuda. That till death do us part. Mm. Mm. Kaya nga Mm. minsan, pag nagkakasal ako, alam niyo, bago magkaroon ng ano, umiiyak ako. Para bang nagpe-pray yung puso ko na, Lord, pagpalain mo itong mag-asawa na ito, na sila'y maglingkod sa iyo, katulad ng sabi ni Joshua, that Oh, as for me and my house, we will serve you. Ewan ko, Lord. ma'am, naging ano ko yun eh, na habang tumatanda ako, pag mayroon ako ikinakasal, kaya mo ayoko na magkasal, nagiging iyakin ako. Ano ko sa isang sulok, nagpe-pray ako, kasi Nalulungkot ka na naman. ibig sabihin, ma'am, natutuwa ako, tears of joy yun, na meron na ng mga, kasi nga ang gusto ng Panginoon, pag nag-asawa ka, yung pamilyang bubuuin nila ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Yan ang ano, yan ang purpose ng ating Diyos. Yeah. Opo. Yan, nauwi na tayo sa kasalan. Sana ba? Oo. Hindi kasi masaya pong pag-usapan yun eh. Dahil Totoo, ma'am. totoo po sa buhay yon, di po ba? Opo. Na talagang mahirap po kasi pag yung andoon ka na, tapos tsaka kaiyak ng iyak. Totoo, ma'am. Totoo Mm. yun. Kaya nga minsan pa nagtuturo, ma'am, ako ng values sa mga high school. Sabi ko sa mga babae, huwag niyo karirin yung pagiging nanay kaagad. 16 pa tayo, gusto niyo na maging nanay. Alam niyo, ma'am, dito sa aming bayan, may libreng ano po rito, college, ang aming munisipyo. Accountancy at saka teacher. At nakakatuwa, ma'am, dito sa amin sa bayan na Limay, for the next 5 to 10 years, ang lahat po ng mga teacher dito, elementary and high school, graduate po roon sa Limay Polytechnic College. Ito po yung programa ng aming munisipyo, talagang free education sa college. Nga, ma'am, accountancy and teacher ang ano po roon, ang course. Nakakatuwa, ma'am. Na marami Maganda na mag-graduate. programa niyo Opo. daan sa Limay Bataan. Ma'am, oh. Kaya salamat sa Mayor, Honorable Nelson C. David, at yung Vice Mayor, yung kumpadre ko, anak niya po yun. Si Vice Mayor Richie David. Amen. Opo. Kayo po ang chaplain dyan. Ano po? Opo, ma'am. Praise Kaya God. kayo po. Mayroong lingkod ng Diyos na nanalangin sa kanila dyan na lalong pagpalain ang inyong bayan. Sa totoo, mama, ikwento ko lang, 9 years yung unang tatlong salang na aming mayor. Tuwing Lunes po, sa loob ng 9 years, ako po yung nagpe-pray doon. Wow. Yung pinagpe-pray ko na maging matapat sila, gabayan ng Panginoon, at pagpalain ng Diyos ito namumuna sa aming bayan. Kasi nga po, lagi kong inire-reiterate sa kanila, sa Romans 13, yung purpose ng government, that the first work of the government is to promote the welfare of the people, nothing more, nothing less. Ang trabaho ng gobyerno ay pagpalain o the welfare, yung kapakanan ng taong bayan.
And the second work of the government, sabi nga roon, is to fight the work of darkness, tulad ng mga illegal drugs, illegal gambling, illegal logging, illegal fishing. Trabaho nila po yan. Kaya sabi ko, bawal ang gobyerno na aapi ng taong bayan. Ang Diyos ang kaaway ninyo. Kasi yan ang God mandated. Kaya you are there as a public servant to serve the people. Nothing more, nothing less. To serve them, the people. And to fight all the works of the wickedness. Kaya kami tuwing Lunes, after ng flag ceremony, takbo ko sa pulis. Nag-lecture po ako sa kanila ng values na God-centered ano po yun. Ang textbook ko, alam nila, ang textbook ko ang Bible. Nakakatuwa naman, ma'am, na mga pulis po namin, noon po nagsimula po akong mag-lecture, ang mga pulis po namin, ma'am, dati 4 asawa. Na nag-lecture po, 2 na lang. Isabihin mo may pagbabago. Dati mga kumangotong libo-libo, ngayon daan-daan na lang. Natutuwa rin ako, may pagbabago. Pagbabago. Pero ang pinakamaganda po doon is kayo ay tinatanggap bilang lingkod ng Panginoon. Okay, ma'am. At ang maganda rin, ma'am, doon, yung gospel na paparating natin. Ayun, oo, tanggap ang That gospel. only the Lord Jesus Christ can change us. The Lord Jesus Christ and the Word of God can transform us. Kaya, ano nga, ma'am, natutuwa ako. Nga, ma'am, although, ang PNP po, meron kaming tinatawag na 6 PNP core values. Doon lamang umiikot, ma'am, ang lecture ko. Alam niyo, ma'am, number 1 sa core values ng PNP, love of God. Mahalin ang Diyos. Pag minamahal mo ang Diyos, hindi magiging iskalawag yung mga polis na yan eh. Hindi yan mangungutong, hindi yan mambababae. Bakit? Kasi nga mahal mo ang Diyos. Nako, Pastor, meron ding pilosopo dyan dahil sinabing mahal. Mahal. Kaya ang dami din nilang minamahal. Mga pilyo mga polis na yun. No? Ay, hindi ba? May bawal man doon. Isang lecture mo doon sa 6 PNP core values, ang topic po ay sanctity of marriage. Diyan man papasok ang katuruan ng Biblia. Sanctity of marriage. Pag nag-asawa, isa lang. Hindi marami. Kaya maraming tinatamaan doon eh. Sabi ko, bato-bato sa langit ang tamaan magbago na. Kasi nga mayroong tayo accountability. Lahat tayo harap sa Panginoon. We are all accountable sa kung anong buhay ang pinumuhay natin sa ibabaw ng lupa. Ayan. Kaya, napunta na po tayo sa iyong ministry. Kaya tayo dito sa inyong pag-college po. Kayo ba'y nagtapos ng college, Pastor? Tapos ma'am, kasi during that time, ang pagsisiman po noon, ang BSMT Nautical, 3 years schooling and 1 year apprenticeship. Ang marine engineering ma'am noon, bali 2 taon, ngayon 4 na taon na rin. Natapos ko ma'am yun, napagbigyan ko yung magulang ko, hindi po ako nagloko. Although, siguro pasundot-sundot lang yung kalokohan ng kabataang lalaki, yung tawag dito, yung pabisyo-bisyo ng ganun ma'am, mga peer group. Pero tinapos ko ma'am. Kaya totoo si nanay ko, si tatay ko, hindi katulad ng mga pinsang ko, 4 na taon sa college for first year. Kada taon bago ang course. Ngayon pinakita ko po na talagang nagbago. Nga lang ma'am, nasaktan po ma'am ako nung ako'y nag-apply. Ayun. Yun nga, nag-apply ako, nagpakatsumuy ako, linis ng opisina, tawag for utility. Ililista po sa blackboard pa noon eh. Ililista sa blackboard na ka-line up ka sa batch na ito ng aalis as a decadet o apprentice. Siyempre, ma'am, libre yun. Sagot pa ng nanay ko, yung pamasahe ko. Naman paalis na 1 month before na aalis, na wala yung pangalan ko. Ano nangyari doon? Wala yung pangalan ko. Kaya ang sagot sa akin, ano rin yung management decision? Nasakta naman ako. Sabi ko, ang laki na yung pinuhunan ko. Kaya sabi ko, no, gaganti ako. May lalapitan ako, manghihingi ako ng granada, pasasabugin ko itong opisina na ito. Kaya, ma'am yun bali 3rd floor yung opisina, habang bumaba ako ng hagdanan, tumutulo yung luha ko. Para ma'am, aping-api ako noon, nasaktan ako. Hindi ko sinusumbatan si Lord. Nagagalit ako sa opisina. Kasi, inuutos-utosan ka ro, linis ka ng opisina, linis ka ng CR, bili ka ng pagkain. Talagang nakisama ako. Tapos, nang paalis na, ayun, eto ma'am, may himala si Lord. Yung barko na iyon, ano yung nangyari sa barko na iyon? Lumubog after 4 months. Patay lahat. Mo talaga, may purpose ang Panginoon, di po ba? Ang una na, ang nakikita ko dyan, kaya ka talaga hindi pinatuloy ng Panginoon. May purpose talaga.
Chini-check Opo. ng Panginoon ang iyong puso. Una na Oo. yung puso, kalagayan na iyong puso. Di po Opo. ba katulad niyan, ang puso mo eh gusto mong gumante, gusto mong Oo. pasapihin ang Oo. opisina, di ba? Pero tignan mo, di ba, May ba meron palang we kapahamakan. Isipin mo, pastor, di ba? May kapahamakan ka palang pupuntahan kung ikaw'y oo. nakasakit. Pero ang Opo. isip, di ba, gumante? Opo. Oo. So, Meron oo. So, anong masasabi mo diyan, pastor? ano pa, God's intervention po 'yun. Yeah, yeah, Isa pa, God's ma'am, intention. noong 2001, nasunog yung hotel sa ano, yung Don Clovers Conference Araneta Coliseum. Doon po kami itinira sa Camias Road. Siguro nabalitaan nyo rin to, 2001 po. Nasunog po yung hotel, yung Quezon City Manor Hotel. 80 po ang namatay doon. 80 po kami survivor. And Ah, awa ng Diyos, ka din. survivor, ma'am, ako roon. Nakakalabas, ma'am, kami sa aircon. Dahil sabi ko sa tropa, yung bali anim kami. Tatlo, ikaw buhatin natin itong cutter, iampas natin sa bintana. Yung tatlo, tulak niyo yung aircon. Sabi sa akin, Tol, Brad, ayaw, hindi naman pala tulak, dapat pala batak. Nang binatak po nila, na batak. Ang dilim, ma'am, ito na, kinapa Uy, ko. talaga? Dress, Oo. ma'am, may bakal sa taas, sa harap, both side, sa ilalim po, wala, doon kami dumaan. Na para kami mga dagang bubuwit, isa-isa. Then, Oh, tempo naman po, yung paglabas namin, tawag doon, fire escape, may hagdanan na po pababa. From 5th floor, dahan-dahan namin kinakapa. During that time, liwanag po, 80 po ang bangkay ang dinala sa Camp Karingal. That was way back 2001. Don Clovers Ministry. Ewan ko lang po kung nabalitaan niyo yun. oo. During that time. Pastor, sa mga pangyayari pala sa buhay natin, kaya pala, when we pray, di ba, merong wait, merong yung stop, may go. Opo. So, kaya pala minsan may wait kasi nga may inaayos ang Panginoon at saka may pwedeng kapahamakan ka nga na mangyayari. Kaya ini-stop ng Panginoon. Pero sa tao kasi, 'di ba, frustration agad ang papasok, 'di po ba, pastor? Then isa pang nangyari sa buhay ko 2005, nagkaroon po ako ng bukol dito sa leeg. Di pinaopera ko. After 1 month, pinag-report ako ng doktor. Stage 2, CA. Oh, totoo? Totoo, ma'am. Pero Oh. sabi po ng inopera ako sa Bataan, then tumakbo ako sa PGH. Mas magaling yung mga doktor doon eh. Tinignan po sabi, lang yan, mabagal na cancer yan. Kaya ginamot po ulit ako roon. Then medyo pumatigas ang ulo ko, ma'am, di ako bumalik sa doktor ko. Dahil i-refer niya sa oncology. Alam ko naman kung ano yung oncology. Sila yung puro chemo. Hindi ako nagpa-chemo. Ito, buhay pa rin ako. Awa ng Diyos. Yan, Opo. Talaga, alam mo, pastor, binuhay ka naman ng Panginoon for a purpose no? Alam niyo, ma'am, nung sa Balanga po yung kinausap po ng doktor doon. Di pagsakay ko po ng bus, pauwi rito sa bahay, talagang nung unang ngingiti-ngiti ako, mamaya ko, gulgulo ko. Kasi wala man akong alam tungkol sa cancer. Alam ko, pag sinabihan ka ng doktor ng cancer, meron ka ng Judith. Yeah, may Judith? Judith, tama. Meron ka ng Judith. Meron ka ng expiration date. Oo, may expiry Tapos, na. nung nakasakay po ako sa bus, habang ako'y umiyak, nakatulog ako, naginip ako. Na naroon po ako sa Bible School namin sa Tarlac, nagtuturo si Sir John, yung Amerikano naming administrator, tinuturo niya fluid dynamics. At ang sabi ni Sir John, rema sa tenga ko, narinig ko, faith is released by the words of your mouth. The power of faith is released by the words of your mouth. Kaya pagbaba ko, ma'am, ng bus, para akong binuhusan ng tubig, sabi ko, sige, sa tulong ng Panginoon, lalabanan ko itong sakit na ito. The rest was history. That was 19 years ago. Ito po, buhay pa rin ako. Salamat sa ating Panginoon. Truly, our God is Yahweh Rapha, the Lord, our God. Amen. Talagang miracle sa iyo ng Panginoon yan. Sunod niya. Sabi na unbeliever, talagang ganyan na masamang damo. Matagal damo. Hindi. Yung iba naman sabi, hindi mo para oras. Hindi yun ang position ko eh. My position is that may intervention ang ating Panginoon.
Na Amen. yun nga, duman ako sa mga ganoong mga pagsubok ng buhay. Still, I am here at ang masasabi ko, God is good all the time and all the time, God God is is good. Opo. Amen. Oo. Pero tanong ko lang, Pastor, kailan ka ba talaga naka-encounter sa Panginoon? No? Kasi Nasimulan po, galing ka dito sa Cavite, napunta ka opo, dyan sa Bataan. opo. Paano po ba kayo naka-encounter sa Panginoon? Nasimula ma'am yan, 1982 sa campus ministry. Kasi nga Mhm. namatay ang kaibigan ko. Kasi ma'am, ano sila, pa-adik-adik sila noon doon sa labas. Meron yata kinursunada, nasaksak po siya sa puso, patay. That was Mhm. February 14, 1982. Then nakakilala na ako kasi wala namang nag-mentor Valentine's sa akin. talaga? Po, ano ma'am? Valentine's talaga? Opo, di ko malimutan yon. Mabait yung classmate ko, yun nga lang, yung sinamahan niya mga pilyo. Mhm. Nakaksak siya sa dibdib, patay. Then, wala naman po nag-alaga sa akin, wala nag-mentor. Noon po, pinapalo pa ko ng ibang kaibigan ko sa student activism naman. Di sumasama naman ako. Although nag-apply na ako noon. Graduate na rin kasi 3 years lang course, sabi ko. Sabi sa antropa, tol, pasyal tayo rin, maraming chicks na magaganda. Hindi ko alam ang nagdodoktrina na pa sila ng komunismo. Na yung Hmm. pala mga kabataan, yung pag nakuha ko yung loob, dadali na sa bundok. At doon po tuturuan ng makibaka kuno sa Kabibaka, oo. Mm. activism. Hindi naman ako namundok noon kasi nga wala naman akong pera kasi may tinatawag pong exposure. NPA camp exposure. Kung may pera ka, dadaling ka roon, pahihimasin ka ng Armalite din. Kung ayaw mo nang bumaba, kabilang ka na sa kanila. Siyempre, wala ka namang alam. Alam mo lang mamaril. Wala ka namang alam sa gera. Alam niyo may mga kakabats ko noon, mga kaedad ko. Kabalita ko, ma'am, nangamatay na sila. Oh, Nag-full-time silang NPA soldier, combat, nakipagbarilan sa militar. Before the year 1990 po, babata pa nila, age 24, 25 to 27, nangamatay na. hmm, Nakakalungkot, ma'am. Mhm. oo. Meron din kaming katulad sa inyo na naging activist na, pero ngayon pastor na, si Pastor Ay, Ruben Mangga na andun ngayon, naka-assign siya ngayon sa Iligan, Hub Iligan. Meron namang Mindanao po isa, yun, ma'am. yeah, activist din siya si Pastor Walter Faustino, no? Talagang ganyan din na makibaka, no? Pero Oo. binago ng Panginoon, ngayon ay pastor na din. Oo. Kita niyo may mga calling, ano po, may calling pala sa being the preacher of the good news. Yes Iba-iba po. talaga yung tao ng Panginoon Dati eh. ang sigaw nila makibaka, ngayon si Lord na. Oo, totoo po 'yun. Na talagang Parang ikaw lang. iba-iba yung mga tawag mo talaga Mm. na yun nga, minsan din po nag-ministry kami sa Camp Sampaguita. Although meron mga bastos doon, meron din namang mababait. Nga lamang during that time, paglabas namin, ganyan kakapal po yung mga sulat. Sabi, kuya, pakihulog po ito. Wala namang selyo. Sabihin, ikaw na magbabayad during that time. Oo. Oh. Hmm. So Nakakatawa, ma'am. pag Opo. naging activist po pala kayo, kayo din ang ano, kayo ang meron palang entrance fee yan? Ganun pala yan? Para ma'am, para bang hypnotism. Parang Oh. gano'n. Ini-hypnotize na talaga iiwan mo yung pamilya mo. Parang biblical din naman. Sabi ni Jesus Christ, iiwan mo yung pamilya mo for the sake of the gospel. Sila naman, iiwan ang pamilya for the sake of the ideology na talaga naman very humanism ang ideology na iyon. Opo. Ayun. Mm. Kaya yun po. Then after po yun, ay ako naman po yung pagiging darkness ko, hindi naman ako masyadong masamang tao. Hindi masyado. Although, andun na pa rin ang bottom line eh. Opo. Mm. Kasi kami po yung nagre-recruit noon eh, mga kaibigan, mga kabataan. Sige, attend tayo rito, may seminar. Maganda to. Hindi nila alam na ano pala yun, doctrination na. Walang Oh. Diyos, walang Diyos. Yun mga Oh. natuturo. Tapos, bandang huli sabihin, ang ikaw ay hindi ka ang tunay na anak ng magulang mo. Ang magulang natin ay ang ating inang bayan. At kung gusto niyo mabago ang inang bayan, dapat diyan pakikibakang armado. Ayun ang sabihin niyo, pakikibakang armado. Oh. Gera. Oo. Opo. Hanggang ngayon Kaya be marami pa careful, yan. kaya be careful po talaga din sa sasamahan, ano? Totoo ma'am, totoo ma'am. Mas maganda na Christian group yung samahan. Tulad po Yeah. yung mga kaibigan natin sa UP, tatlo raw ang recruiter doon eh. May recruiter doon sa satanismo, may recruiter doon mga born again,
may recruiter naman doon. Yun nga, para maging NPA ang mga kabataan na naroroon. Dami pala nagre-recruit doon, yun wala nalaman. Oo, kaya Mas wala kasamahan nila. kailangan talagang ipag-pray, no? Yung karunungan ng Panginoon ang makuha nila. Totoo, ma'am. Kasi nga, iba talaga eh. Iba yung papupuntahan. Yun, Pastor. Opo. May nabobola pa rin mo, mga kabataan. Meron pa rin. Kaya sabi nga ni Samuel, sabi niya, kung kayo'y nagpatuloy na maging ano ba to, activist, na-meet nyo sana si Pastor Walter Faustino. Kasi napakalawak mo noong 80s, napakalawak at sikat na sikat noon ng communism. Kasi nga una, galit kay Marcos, lalo na namatay si Ninoy. Ako lalo lumakas noon. Pero... Araw, naging head po yun. Naging head siya talaga. Ay, oo. Pero ang communist naman nag-i-exist lang yan sa mga mahihirap na lugar. Pero kapag ang lugar, isang bayan, ay umunlad, umaalis po sila. Katulad po ng Cavite. Ang Cavite po, hindi po napasok niya ng NPA kasi ang mga tao dyan may trabaho. Hindi tulad ng Bataan po, maraming tambay dito. Yun, kaya marami pong na sumapi sa kilusan. Nakala nila magtatanggol sa bayan, hindi pala, magiging abusado rin on the other hand. Yeah, true. Kaya talagang be careful tayo sa ating mga sasamahan, na ating mga anak, be careful. No, yung barkada na yan, pwede tayong maitulak, no? Maitulak yung mga kabataan na yan. Masira ang plano ng Diyos sa buhay nila. May plano ang Panginoon sa bawat tao. Nga itong tao natin gusto niya, yung triple words niya in John 10:10, to kill, to steal and destroy, naroon eh. Kaya nga ingat po tayo sa buhay na ito. Because Satan works through lies and deception. Maano siya sinungaling, manggugoyo. Kaya sabi ng Panginoon sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya nga, balik tayo sa Word of God. Yun ang magpapalaya. Yun din po nagpalaya sa akin eh. Yung mindset ko, dati po, radical activist ako dahil gusto ko baguhin ang ating bansa, mawala ang korupsyon, mawala ang kahirapan. Pero naging Christian po ako, nabago yung mindset ko at nakita ko po na ako po ay radical for Christ na tanging si Jesucristo lamang ang pag-asa. Aside from the Lord Jesus Christ, there is no hope na kailangan talaga siya, the only hope na kailangan ng tao. Hindi lamang sa buhay sa ngayon, kundi sa susunod pang buhay. Kaya nga po ang dala natin, ma'am, ay gospel. Good news. Yan ang dala natin. Ibang uring balita po yan. Kasi nga, through the gospel, sinosolve ng Panginoon yung number one problema ng tao. Ano ba yung problema ng tao? Hindi kahirapan, hindi kulang sa pera, hindi kulang sa dunong. Ang number one problema ng tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Ito yung naghiwalay sa Panginoon. And only the Lord Jesus Christ can solve that problem. Then can end that problem. Because the gospel is the power of God unto salvation. Anong condition? Kailangan mo to those who believe. You must believe to the gospel. Kailangan talaga maniwala ka. Para ikaw ay makalaya, maniwala ka. Actually, Pastor, kaya naman sila pumasok sa activist kasi naniwala din sila. Totoo, ma'am. Noong nasa Bible school kami, natatawa ako. Sabi ng professor namin, do you know that unbelievers are also believers? Yun daw, hindi mananampalataya ay mananampalataya din. Unbelievers, they are believers of wrong. They believe on wrong. Totoo, ma'am, yun. They are also believers. Kailangan naniwala din sila eh. Yun nga lang mali. Mali wala. Kaya ito ay tama kasi we have the guidelines from the Word of God. Kaya nga balik at balik tayo. Kaya kami sa Bible school namin lagi tinuturo, the Word of God is our final authority. Not our organization, not any man. The Word of God is our final authority. Tulad sa Amerika, ang dami naging cult dyan kasi hindi na nila pininiwalaan ang banal na kasulatan. Kaya nga, mag-ingat tayo ngayon. Maraming preacher ngayon, hindi na nagkokot ng Bible. At sasabihin pa, kung ano sabihin nila, authority. Naku, Diyos ko, nakakatakot po yun, ma'am. We gospel preacher, balik at balik tayo sa Word of God. Kasi pag ang pastor po... lang nila yun, Hindi na Word of God yun, opinion nila. Totoo, ma'am, yung opinion na lang nila. Haka-haka at saka kuro-kuro. Yun. Opo. Kaya nga, balik tayo. We are the preacher of the good news. Kaya balik tayo sa
sa salita ng ating Panginoon. Then yung salita na yun ang magpapalaya sa tao. Amen. Ano nasa Bible kami, the Spirit and the Word of God. From Logos, magiging Rema. Iba pala sa Greek word yun. Pag sinabi palang Logos, ay printed word. Pag Rema, ay living word. Na kapag pinag-aralan mo salita ng Diyos through the power of the Holy Spirit, parang ang Diyos nangusap sa iyo, nagsalita sa iyo. Tuloy na nakasulat po sa Hebrews chapter 4, verse 12, for the word of God is living and active, sharper than two-edged sword. Kaya po, Pastor, napakahalaga talaga ng church, ano? Ay, totoo, ma'am. Ako, ma'am, naniniwala kapag isang tao ay nakakilala sa Panginoon, you must find your spiritual house. Yeah. Dapat merong spiritual house Walang iba kundi ang local church. Naalala ko po nung professor namin noon, si Dr. David Samral, binibigyan niya emphasis the local church. Kasi sa Bible, sinulatan po ni Paul, puro local church po yun sa Corinth, sa Galatia, sa Ephesians, sa Colossians, puro mga local church yun. Kaya wag nating babaliwalain ang local church. And I believe the local church is a part of our service to God. At hahanapan tayo ng Panginoon ng faithfulness sa pagtatapat natin sa paglilingkod sa Panginoon through our local church. Kaya nga, nagka-counseling din po ako Huwag naman yung mga Kristiyanong pinagmamalaki, panigtampo kay pastor, lipat dito, lipat doon. Huwag ka ako, remain on the church. Pag tinutuwid ka, ang Diyos mismo nagtutuwid sa iyo. Respect your elder, respect your pastor. Para na rin sa iyo yan. Kasi po talaga, ang Diyos din, bilang pastor kayo ng inyong nasasakupan, you are accountable of your people. Totoo, ma'am. Kasi ang tawag sa amin, under shepherd. Kayo sa Diyos. Totoo, ma'am. Kasi mayroon man dalawa raw uri ng tupa. Isang tupang nawawala at isang tupang nagwawala. Masarap talakayin yan. Yung nawawala sa sheepfold, kasi nga matindi pagsubok ng buhay. Yun naman nagwawala. Matalino pa kay pastor, matalino pa sa Diyos. Di magtayo na lang kayo ng sarili niyo yung church. Ayun. Mahalaga po ang local church. Kaya nga sabi ko, mahalin ninyo ang local church ninyo, ibigay ninyo ang buong buhay niyo dyan. Kasi yan ang spiritual house. Spiritual house. Paano ang bahay mong physical, pinapipintahan mo, nililinis mo, ganoon din ang spiritual house. Dapat meron po tayong pagtatalaga ng buhay sa ating spiritual house. Opo. Yes. Kaya naman po kami dito sa The Hub of Christ Church, meron, bukod sa DLS, meron pa po kaming Kapet Pandasal. Yun pong street preaching, 30 minutes yun. Saan po ba kayo sa Parañaque? Saan po sa Parañaque yan? Ano po ito? Harap kami ng munisipyo ng Parañaque. Sana po ba munisipyo ng Parañaque? Hindi na ako nakapunta dyan. Alam ko lang dyan yung Kabihasnan. Buhay pa ba yun? Yung Kabihasnan Parañaque? Doon Kabihasnan kasi sa may coastal yun Ay, oho. Dito po sa Sukat ito. Sukat. Sukat na. Bago ba munisipyo yan o dati na? Sukat Road? Dati na munisipyo yan. Dati na. Oo. Ayun. Sana nga makadalaw kayo, Pastora, para ma-meet niyo si Pastor saka si Pastora May. Opo. Ayun. Ako minsan, noon nga sa Subic, kumanda na rin pagiging mahihain ko. Hindi ko ito makakilala. Sabi ko, sige, laksan ko na yung loob ko. Ayun, kakwentuhan kami. And so on and so forth. Nagka-sharean. Dahil kung maganda naman yung ganito ako, nagpapalakasan tayo. At yung isang pastor roon na nagsalita, umiiyak. Dumadaan siya sa matinding pagsubok. Totoo naman po yun Ako dumaan din sa matinding pagsubok na nung iniwan ako ng mga kapatirang mayayaman kasi may pumasok sa aming nanggulo, siniraan ako ng siniraan. Sabi ko, okay ka kung ayaw nyo na sa akin, ay wala akong problema. Yun nga lamang, siguraduhin ninyo, maayos ang puso ninyo sa pag-alis ninyo at wala kayong sama ng loob kasi aanihin nyo yan. Alam niyo, ma'am, yung nagsimula ng gulo sa amin, kinuha na ni Lord. Pero hindi ko pinanalangin yun. Pinanalangin ko na kinuha na ni Lord, nagkasakit. Iyon. Ay, naman talaga ng Panginoon dun. Pag ikaw nagtulak sa iyong kapatiran ng mag-backslide, ikaw din ang mananagot. Totoo, ma'am. Opo. Ayun. Meron talagang consequence. Lahat naman po ng ginagawa natin, lalo na kung hindi mabuti, may consequence po ang lahat. Kasi ma'am, ang trabaho natin, ang ministry natin sa Bautista, encouragement. Wala tayong karapatang i-down si kapatid. Encourage talaga.
Opo. encouragement. Although, minsan nagtutuwid tayo, ang layunin pa rin, ma-encourage natin siya na magpatuloy. Kasi Wala minsan si may mga, Kristo. Ang una po talaga is makilala niya si Kristo sa opo, buhay niya. opo. Mm. Mm. Ayun. Oo. Kapag Kristo talaga nagpapatakbo ng buhay niya, pag siya ay medyo naliko ng konti, itinutuwid, yun, papasalamat siya. Kasi Mm. nga itinutuwid ka dahil meron kang maling nagawa sa iyong Christian life. At magpasalamat tayo sa Panginoon, may ginagamit siya upang sa gayon ay maging maayos tayo. Ang illustration ko, ma'am, dyan, ang MRT at LRT dapat palagi nasa release. Kapag nawala na sa release, disgrasya yun. Ano, ma'am? O, tama. Lagi Kapal. Oo. Yung release na yan, yung will of God. Kaya nga pag nagkamali si Cristiano, kumakanan siya, kumakaliwa, tutuwid natin siya, ibinabalik natin siya sa right perspective. Andoon siya sa release, sa railway na dapat daanan natin walang iba kundi ang Word of God. Yeah. Opo. Oo. Alam niyo, Pastor, namamangha ako sa buhay niyo kasi kayo'y tapos ng as a seaman, ano? Pero, paano po kayo, anong nag-udyok sa inyo para maging pastor? Magkaiba po kasi ang sweldo ng seaman at ang pastor po, ano, maging pastor. Alam niyo, Ah, alam mm. niyo, itong Facebook, pinaliit nito ang ating mundo. Yung mga kaibigan natin na hindi natin namimit, ilang dekada na nagkaano. Yung nga, ma'am, nag-meet kami ng mga kabats ko after siguro 30 to 40 years. Akala nila mayaman na ako. Sabi sa akin, ano, kapitan ka na ba? Hindi, kagawad pa lang. Hindi pa ako naging kapitan. Kagawad. Ay, gulat sila, ha? Ikaw pa naman yung taga-timpla ng alak natin noon. Ikaw ngayon yung makadiyos. Wala ka akong magagawa. Sinurrender ko na. Sinurrender ko na kay Lord eh. Marami kasi nangyari sa buhay ko na tinalikdan ko at niyakap ko na ang paglilingkod sa Panginoon. Although may persecution sa pamilya, hindi nila matanggap. Kasi nga umasa si tatay ko, maging kapitan ako ng barko, hindi po nangyari yon. Yun. Kaya sabi ko, tay, hanggang kagawad na lang ako. hindi ako magiging kapitan. Kagawad na lang ako. Kaya naman, pero ako sa mga classmate nyo, nakita-kita. Alam nyo naman, i-type nyo lang sa Facebook yung pangalan, lilitaw na, oh, pare, tol, ano nangyari sa'yo? Eto ka ako, sabi sa akin, kapitan ka na ba? Hindi, kagawad pa lang. Yun, nagkakwentuhan kami. At yun, patungo na rin ma'am sa pag-share ng gospel sa kanila yun. Sabi ko, ano tawag dito? Hinuli ako ni Lord Jesus Christ at wala akong magawa. Pinusasan ako ni Lord eh. Wala akong magawa kundi para ako tinutukan ng baril ni Lord, taas ang kamay, surrender. Then, yun po ang naging dahilan ng paglilingkod ko sa ating Panginoon. Noong una, hindi matanggap ng magulang ko. Then, nakita naman nila na talagang nagtiis ako, nagsakripisyo. At itong huli nga, pinagmamalaki na ako ng nanay ko. Sabi, yung anak kong pastor, hindi ko nahihinga ng pera yan. Bibigyan ko pa yan. Dahil yan ang Wow. yan ang ministeryo ng Oh, pastor. doon ka panalo, Pastor. Opo. At saka Mm. tuwa po yung nanay ko, dahil yung panganay ko po, medyo matalino. Manak yung nanay niya. Yung panganay ko po, graduate ng valedictorian ng elementary, top 5 ng high Wow, school. tamo, pinagpala ka. At nung pong College of Nursing po, cum laude siya. Tapos Oh, board top notcher pa. Tapos wow. tinawagan po siya ng professor niya, sabi sa akin pa, ang tawag dito, yung pinapa-apply ako ng professor ko sa college sa UK. Sabi ko, anak, UK yan, baka hingan tayo ng placement fee na 200. Wala daw po pa, walong exam. Naipasa naman ng anak ko. Then Wow. naka-apply siya noong 2019, after 2 months, exam na naman. Yun, nakapasa naman. Kaya before pandemic po, andun yung anak ko. Kaya kahit pa paano po, nagawit po siya ni Lord para masuplayan po kami ng mga need. Kasi alam mo naman, pandemic, stay at home tayo eh. May mga churches na nagsara. Ano po, Oo. blessing po yun. Tutuwa naman ako sa panganay ko. Yun nga po, magiging lolo na ako this coming September. Dahil Nagkasawa na siya. puti po yun na pangasawa, taga Poland. Yun, kinasal sila last October dito sa Bataan. The rest was history. Ayun, nakakatawa naman po yung anak kong yun. Napakamasunurin bago siya mag-asawa ay humingi siya sa akin o pinapaalam niya. Katulad po Blessing yung niya. nagbi-video call kami, sabi sa akin, pa, payagan mo na akong magka-love life. O sige ka ako, 28 ka na eh. Yung hinatak po yung nanliligaw, kaputi yan na. O sige ka ako, walang problema, basta akayin mo sa church. At Yeah. natutuwa ko yung church nila sa England, taga Kawit Cavite, yung pastora. Nung Wow. nagsabi, pastora, pastor's kid po ako,
At ang papa ko po, taga Cavite. Ay, mahal na mahal siya ni Pastora. Na ando, no, Wow! ayun. So, Hanggang sa, na-plant siya doon, na-plant siya sa church. opo. At the same time, akay niya si ano, yung manliligaw niya, naging active sa church. Ang ganda po ng nangyari sa Wow. buhay na po. Kaya shout out kay Johanna Ruth, no? Na nurse sa Opo, sa UK. Wow, Although, congratulations. advance Talagang sa ang iyong ama ay very proud of you, no? advance, Yan. 8 hours ang advance natin doon. Siguro alas 3 na ngayon, mga alas 8, alas 9 pa po roon. Sabi nga ni Samuel, pinagpala sa kanyang anak, isang nurse sa UK at isang accountant. Woohoo! Alam niyo, ma'am, yung panganay kong anak, ang plano ko raw magpulis na lang. Anak, magpulis ka na lang, malakas sweldo ng pulis. Kasi yung mga tinuturuan kong pulis, ma'am, marami roon, hindi lang criminology graduate. Yung iba, ma'am, daw teacher nagpulis, nurse nagpulis, kasi mas malaki, ma'am, ang sweldo. Sabi sa akin, pa, ayun, yung picture namin ng family ko, pa, papunta raw akong UK. O si anak, yun nga lang, wala tayo pang placement fee. Yung puro exam. Takot na exam. Awa naman ng Diyos, ma'am, naipasa niya lahat. Sabi ko nga sa anak ko, binibiro ko, buti na lang nagmana ka kinanay mo. Matay ka. Kaganda po ng anak nyo. Talaga naman, di po ba? Eh, saan nyo naman po na nakilala ang iyong misis? Church working din po siya, ma'am. Siya ang worship leader. Oo. Iyon, siguro Sabi nyo nga, pinagtagpo ko. sabi nyo po, first girlfriend. Oo, and wife. Opo. Well, that was 32 years ago. 1993 po kami kinasal. Yung panganay ko, 31 years old na. Well, yun nga, ang lagi naming prayer, Lord, as for me and my house, our faithfulness, we will serve you. Kaya lumaki po yung mga anak ko sa church at dala-dala po nila yung paglilingkod sa ating Panginoon, yung maging priority natin. That is our lifestyle, to serve the Lord, our God. Opo. Amen. Oo. At napakaganda po kasi ng team natin, ano? Sinabi niyo po, darkness to light. Sa inyo po ba, ano yung darkest moment niyo po sa buhay niyo? Ang darkest moment ko, ma'am, ito nga kasi ayoko na to pagsabi to, pero pagsabi ko na rin. Na-involved naman ako sa nung 80s na yon. Although nakakilala na ako, pero baby pa, alam niyo, baby Christian, wala pa tayong alam dahil wala naman church na nag-follow up sa akin. Na-involved po ako sa isang grupo na kami po yung nagsusupply ng marijuana sa Metro Manila. Oh. Kasi po ang pinakamasarap na marijuana noon ande sa Cavite, nasa Dasmariñas noon during that time. Ang area ko po ay Las Piñas at Parañaque. Yun ako nagdadala noon. Kilo-kilo po na tuyo na Then iniwan ko po sila after 2 years. Sabi ko, gusto ko kung mag-abroad, iniwan ko sila. Then iiwan ko kayo, wala akong espiritu ni Judas. Alam niyo, espiritu ni Judas, hindi ko kayo susumbong. Pagtalig ko sa inyo, kakalimutan ko na nakasama ko kayo. Then, pero buti po hindi kayo hinabol, Pastor. Hindi, ma'am. Kasi ma'am, pinakita ko naman sa kanila na talagang wala talagang Judaism. walang pagkahudas talaga. Then, after nakita-kita po kami, after 35 years, ma'am, iba naman kanilang tinatrabaho ngayon. Shabu Laboratory na. Nung kinuwento nila, ma'am, sa akin, umiiyak ako. Sabi ko, maraming buhay ang masisira dyan. Bago sabi sa akin ng mga tropa, di ba yung Bataan malapit sa Olongapo? Gusto mo, mag-deliver ka roon? Pero nag-deliver ako sa Olongapo. Oy, mukhang loko-loko. Sa Bataan ka, ilalabanan ko yan. Kasi ma'am, naging municipal coordinator ako ng ano ba yun, yung Kill Droga. Lahat ma'am ng high school, tinuturuan ko man ng drug symposium. Sayang, hindi ako nakapag Pastor, meron pa rin temptation, Alam na nila na isa kang lingkod ng Diyos. Meron pa rin temptation. Nanunokso ang Diablo. Pero sabi ko, hindi ko, kahit malaki alok mo sa akin, hindi ko rin tatanggapin. Parang blood money yan eh. Na yun. Ginalang naman nila, sabi na sa akin, sige, igagalang ka namin. Kaya yung naging bahagi mo ko, yun man yung kadiliman ko. Kasi ma'am, kung hindi ako nakilala sa Panginoon, sabi nga sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Kasi ang laki ng pera sa droga. Kaya ma'am, hindi matigil-tigil yan. Hindi matigil-tigil.
Meron nga ma'am, may mga politician, involved sila diyan. Sabi ko, paano yung susunod na sa alinlahi? Paano na ano na mangyayari? Magiging bangag na lahat ang mga tao, ano po. Kaya sabi ko nga, alam niyo ma'am, nasa record ko for the past 10 years, nagtuturo ako ng legal drug symposium sa bawat fourth year high school para pabaon ko sa kanila bago sila gumraduate. 15,000 na ma'am nasa listahan. Lahat ma'am yun evangelize kasi ginagamit ko po tool for evangelism yung aking drug symposium na sinasabi ko sa kanila bago matapos, ang droga ay kadiliman. Ano ba panlaban ng kadiliman? Liwanag. 1 John 1:5. Ang sabi roon, God is light and in Him there's no darkness at all. Diyan na po papasok ang gospel presentation. Then yun po, acceptance na sa ating Lord Jesus Christ. Pati hindi lang ma'am natrabaho ko rito as a chaplain. Lahat ma'am ng barangay. Nagtuturo rin ako ng values. Opo, ang ganda ma'am ng excited ako. Pati ma'am yung 4-piece, alam niyo yung 4-piece? Nagtuturo rin ako ng 4-piece, lahat evangelize. Kasi wala silang magot, talagang makikinig sila. Kasi sila obligado sumunod doon sa FDS, sa Family Devotional Session, na talaga sabi ko, ako'y pastor, hindi religion ang dadaling ko sa inyo, kundi yung katotohanan. Ang textbook ko walang iba, kundi ang Bible. Di tanggap sila na kaya mayroong kahirapan sapagkat ang plano ng kaaway ng Diyos gawing mahirap tayo. Kasi pag mahirap tayo, lalayo tayo sa ating Panginoon. Kaya nga ang gobyerno gumawa ganitong programa upang mailapit kayo. Dami nga po, yung pong kasama ko si Pastor Pat Kayabyab, nagtuturo ma'am kami, 40 groups per month. Nagkasakit ma'am siya. Alam niyo, isang araw nagturo ako, 8 grupo. Bata pa ako noon. Pag uwi ko, pag sandal ko, tulog ako. Kala ko ma'am, kaya ko pa. Medyo bata pa ako noon eh. Grabe pala yung magturo kayo ng 1 oras, 8 grupo, maghapon. Kaya ni Pastor Dong yan. Alam mo ba si Pastor Dong? Siya pa'y polio victim. Ikaw normal. Pero siya talagang ginagamit sa iba-iba't bansa talaga. Nagpipreach siya ng gospel ng Panginoon. Pero alam mo talaga na God supply yung strength. Kasi diba sa kalagayan niya, mahirap yun, Pero yun na nga, ang Diyos talaga ang nagsusupply ng strength. Imagine niyo, Pastor, dati kayong mahiyain, tapos nagbenta ng marijuana. Imagine niyo yun na nagamit ka sa ganun, na mahiyain ka naman, pero bakit nakapagbenta ka ng ganun? Paano ka nakakonect sa ganun? Kasi ma'am, may mga sila ma'am may connection doon, taga-deliver lang ako. Taga-deliver lang. Parang LBC. Taga-deliver lang. Parang ngayon yung Lazada at Shopee, magdo-doorbell sa'yo. Wala ka nang pakailan kung saan siya nanggaling, basta i-deliver. Pero malaki pera ma'am noon. Talaga namang bumibili pa ako ng pantalon na Levi's noon. Nakakabili pa ako ng nakakain ako ng masarap during that time. Pero iniwan ko, sabi ko sa tropa, mag-abroad ako, pasensya na mga tol, mga pare. Yun, ginalang naman nila yung desisyon ko. Basta ipangako ko sa kanila, walang sumbungan. Ayun. Sabi ko, bahala kayo dyan. Kung kayo man mahuli, labas na po ako roon. Ayun. Talagang Kaya ma'am, dito sa bayan po namin, kilala ako rito, at nasimulan po namin ma'am na sa community, iba yung tingin nila sa pastor. Kasi dati po, kapag ka pastor, takot sila. Ay, tatanggalan tayo ng relihiyon yan. Papakilala sa atin kung ano-ano. Nakita nila yung paglilingkod namin, na kami naglilingkod. Sabi ko nga, alam nyo, naglilingkod kami. Para kami abogado ng PAW. Pro bono. Anong pro bono? Puro kami abono. Pag nagturo kami sa 4-piece, sa sarili mong bulsa. Minsan nga, magtuturo ma'am ako sa bayan-bayan ng Ita, sa mga katutubo. Mula highway hanggang doon ma'am, pamasahe, 100 pesos. Kasi medyo malayo yun eh. Sige ako, God shall provide. Kasi ma'am, marami talagang kaluluwa na nangangailangan ng gospel. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, preach the gospel in season or out of season. Do the work of the evangelist. Na kailangan talaga marinig nila sa silong ng langit, isang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Alam mo, Pastor, kung paano nakakilala si Saul, sa ating na talagang siya'y dating executioner. Mamamatay ako.
Pamamatay tao, di ba? Pinagsama-sama niya yung mga Kristiyano at kanyang papatayin. Nako, talaga Opo. naman. Pero At makikita po natin, ang Diyos walang tinatangi. Ano po? ito, Pag ikaw ay tinawag at pinili niya, gagamitin ka niya. Ano ito, pong masasabi niyo doon? so ma'am, sa akin nga ma'am, di ko alam na magiging pastor ko dahil sabi ko, ang pamilya ko ay Katoliko. Although hindi ma'am sarado kandado itinapon ng susi o wala, hindi po kami ganoon. Kundi from a Roman Catholic, sabi nila, ano ka ba, protestante ka na ba? Hindi ako protestante, hindi naman ako nagpo-protesta. Basta ako, nakakilala ng Panginoon, gospel believing ako, yun ang patutupad ko sa aking buhay na yun ang trabaho tinanggap ko sa ating Panginoon na gagawin ko yun habang ako'y may lakas, habang ako ay mayroong buhay. Yun ang commitment ko sa ating Panginoon na talagang I am not ashamed of the Yeah. gospel of Christ because the gospel is the power of God unto salvation. Ano requirement? You must believe. Ano po? You must believe to the gospel. Opo. Mhm. Kaya mo natutuwa mama ko, nag-turn na ako ng senior citizen na ako. Sabi ko sa pagpapastor, wala namang retirement eh. Ang retirement, kinuha ka na ni Lord. Although nabimbing niya pagkuha sa akin eh. Sa hotel, hindi niya pa ako kinuha. Sa sakit na cancer, hindi niya pa ako kinuha. Sabi ko, Lord, habang ako may lakas at hininga, maglilingkod pa rin ako sa iyo na talagang marami pa rin kaluluwa ang dapat na maabot ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Amen. Oo, oo. Salamat dahil talagang alam natin pag katulad niyo po na pinili at tinawag ng Panginoon at dinala kayo diyan sa Bataan, talagang para magbago ng buhay ng mga taong nariyan. Kahit sa mga munisipyo, sa pulis, ginamit ang buhay niyo bilang liwanag. Ayan na, darkness to light, di ba? Opo. Ano masasabi niyo, Pastor? Ma'am, it is a great opportunity talagang magamit yan ng Panginoon. Ako na isang taong mahihain, isang taong para ba ma'am si Moses, sabi ni Moses kaya sa Panginoon, Panginoon, utal ako eh. Meron ka rin si ading mo, si Aaron. Sabihin po, if God calls you, He will equip you. Pagka tinawag ka, siya ang mag-equip sa iyo. Siya maglalagay sa iyo sa kaayusan. Siguro inayos ng Diyos ang buhay ko. Although sa kasama, hindi naman ako masama, hindi naman ako kriminal. Although may pinanggalingan din akong kadiliman. Yung mindset ang binago sa akin ng Panginoon. Then yung lifestyle, binago nga. Dahil sabi sa Bible, if any man be in Christ, he is a new creation. All things has just passed. All things becomes new because of the Lord Jesus Christ. Kaya ako rin papasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga ni nanay ko, anak, magpapastor ka. Paano mo bubuhay ng pamilya mo? Ayan. Siyempre nga naman, may rin si nanay. Nga naman, magpapamilya ka. Baka gutuhin ko, nay. Di naman po kami pababayaan ng ating Panginoon. At meron pong dakilang tao na ginamit ng Diyos na mag-mentor, mag-coach sa akin. Walang iba kundi aking kuya sa Panginoon. Walang iba kundi ang Reverend Salvador Buddy Agunat, na malaki po ang impluwensya ng kapatid nito sa aking buhay. Siya po ang nag-encourage sa akin para maglingkod sa ating Panginoon. Although may kaiba na po ang aming organization, still kinikilala ko po na yung malaking bahagi, yung impact ng kapatid na ito. At siya po ang ginamit ng Panginoon para makapasok ako sa ministeryo at tinuruan niya po ako kung paano po maglingkod sa Panginoon, paano mag-aral ng Biblia, paano mangaral. Ito po. Kaya shout out po sa aking kuya. Tawag sa kanya kuya sa Panginoon, huwag naman tatay. Kasi isang taon lang tanda sa akin yun eh. Walang iba, Reverend Salvador Buddy Agunat at ang kanyang pamilya, kay Ate LG Agunat at sa tatlong anak niya. Reverend Salvador Agunat, apelido po. Kay J.I., anak niya J.I. Yung pong anak niyang babae, magkapareho ng pangalan ng anak ko. Ma'am, hindi kami nag-usap, nagkataon lang. Pareho silang Johanna Ruth, yung anak niyang babae. At yung bunso niya, nalimutan ko pangalan. Ano rin yun eh. J.I. din yun, Joshua Israel. Ayun. Kaya salamat sa kapatid na ito. Siya po ang ginamit ng Panginoon para malaman ko po yung reality, yung calling. Kasi nung kabataan, bibiroon kami, ikaw ba may calling? O baka kuliling lang yan sa iyo? Kasi meron daw ma'am nilehin, bumagsak, magpapastor na. Hindi ganun pastor eh. Si Moses nga, ma'am,
40 years in the wilderness, another 40 years piniprepare siya para ilabas ang bayan ng Diyos. Another 40 years kasama niya. Sabi ko, hindi lang ganun ang pagpapastor. Dapat talaga meron kang calling. At kung ikaw tinawag ng Panginoon, kahit na matinding pagsubok, andoon yung calling, hindi ka mawawala. Alam niyo man sa akin, marami rin pagsubok. Minsan, yung kakulangan naroon. Pero our God is good naman. Hindi ako Amen. pinabayaan ng mga kapatid ko. Hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Nagkaroon nga ako ng bahay. Sabi sa akin, para kang abroad Kaya nga ayoko bumili ng sasakyan eh. Sasabihin, may sasakyan ka, baka nagbalik loob ka na sa mga drug lord. Hindi ka ako. Kundi blessing lang ng Panginoon niya. Kaya nga ma'am, ako, sabi nga ng anak ko, huwag ka na magpapaka-stress sa buhay mo. Dapat chill-chill na lang. Relax na lang. Kasi nga ma'am, 60 years old na ako, na hindi ko nga matanggap eh. Kasi wala pa akong puting buhok. Hindi katulad yung kaedad ko ma'am, iba kalbo na, bumagsak na yung buhok na andito na. Yung salamat sa ating Panginoon. Kaya nga, sa buhay ko po, ilang beses akong iniligtas ng Panginoon sa lumubog na barko. Although hindi naman ako nakasakay doon sa Quezon City Manor Hotel, sa nasunog na hotel, which is, ang verdict po, panalo na kami. Yung asawa ni Malibiran, naging namin doon, naging attorney namin. Sino pa ba? Yun nga, yung dineclare ng doktor na meron akong stage 2 cancer, nalampasan ko lahat. Kaya excited. Sa panahon ito ma'am, excited na ako maging lolo naman. This coming September po, mga anak yung panganay ko. Sabi ko, sige, magiging lolo na ako. At I don't know kung ano pa yung feeling na maging lolo. Kasi ma'am, nung una ko po nakita yung panganay ko sa ospital, na sinabi po ng nagpaanak, babae yung, hindi pala, nung inilabas siya sa nursery, na nakita ko po yung baby ko, tumutulo yung luha ko, pero hindi ako umiiyak. Iba yung naramdaman ko, ma'am. Sabi ko, ito na pala yung anak ko. Hindi ako umiiyak, pero tumutulo yung luha ko. That is tears of joy. Na sinisigaw na puso ko, tatay ka na, greater responsibility ang gagawin mo sa buhay mo. Sige ma'am, baka may tanong pa kayo. Masarap pa kwentuhan. Ano pa po ba yung iba yung ministry ngayon, Pastor? Yung ginagawa mo ngayon? Aside from local church, ano pa yung mga... As a municipal chaplain, dati ma'am before, ako ma'am yung nagpe-pray sa munisipyo every Monday. Then marami naman mga pastors ngayon ang nag-volunteer. Binigyan ko sila ng tsansa. Then for the past, siguro mga 10 years din, yung police ministry, ma'am, every Monday after ng flag ceremony, nagtuturo po ako ng values sa mga police. Then, pag member OJT ng police po, yung mga PO1 na bago, ako rin po nagtuturo. Eto ma'am, masaya. Ito ang gustong-gusto ko. Nung umupo si Duterte, alam niyo, Tokhang, ang dami sumurenda sa amin. Grabe pala, adik sa shabu. Nakapagturo ma'am ako na mahigit 1,000. Batch by batch yun. Kasi ma'am, yung isang police headquarters, ginawa mang bahay pagbabago. Sabi ko, mga kuya, ba't pa kayo nagshabu? Ma'am, noong unang tikim nila, ang sarap daw, para daw vitamin. Yung sumunod, ma'am, nagamit, hanggang sa maging addict na tumutulo na yung laway. Kaya ma'am, sabi ko, ako yung nagtuturo sa inyo ng values na God-centered, na maiiwasan natin ng droga sa pamagitan ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Yan po ma'am. Then yung mga barangay po ma'am, nagtuturo ako ng values. Ang end result ma'am nun, evangelism, na makakilala sa Panginoon. Talagang papasok ma'am doon ang gospel eh. Papasok nga ma'am yung Romans 13. Sabi ko, kayo ay public servant sa Romans 13 para praise. Ano ang trabaho ng public servant? To do all things for the welfare of the people. Kayo ay naglilingkod sa taong bayan para asikasuhin ninyo ang kanilang buhay. At ikalawa, trabaho ng gobyerno ay sa Romans 13 para praise, labanan ang gawa ng kadiliman. Para inaano ko sila, nire-remind ko sila, that is your work. To do the welfare of the people or for the welfare of the people and to fight all. Lahat ng work of darkness. Number 1 po dyan ay droga. Katulad po nang umalis si Duterte, balikan na naman po ang droga. Nakakalungkot. Sabi ko, sana ay matigil na. Kasi nga ma'am
itong mga adik na ito, manong matulog na lang, pagka-high, gagawa pa ng krimen, papatay pa, hold up pa, mangre-rape pa, katulad man ni Given Grace. Si Given Grace, kung alam yung istorya, anak ng pastor yun, taga Quezon City. Way back, medyo matagal na po yun. Nag-aaral, ma'am, sa ano yun? Sa UP Los Baños. Isang gabi, lumabas, sumakay ng tricycle. Pag andar ng tricycle, may umangkas pala, kapatid. Hindi na nakauwi si Given Grace sa kanilang bahay. Then after 2 days, sa isang subdivision yata, may naaamoy, ma'am, na malansa, mabaho. Pinuntahan ng barangay. May nakita ng isang katawan doon na isang dalagita, tad-tad po ng saksak. Then nalalaman po, nirape na, pinatay pa. Then now, yung then sabi, eto ma'am, sabi yung magkapatid na adik, patawarin niyo po kami, nagawa namin yung dahil sa shabu. Kasi dapat matigil na po yan. Gawa ng kadiliman yan eh. Opo ma'am. Kaya ma'am, panigtuturo ako, dadala ko yung liwanag. Ano ba yung liwanag? Liwanag ng Ebanghelyo, liwanag ng ating Panginoon. Opo. Yung iba naman ma'am, talagang nagbabago yung buhay. Yung iba naman ma'am, talagang hard habit to break. Sabi ko, okay, napakinggan niyo yung way para makalaya kayo dyan. At kung ayaw niyo pa rin lumaya, bahala na kayo sa buhay ninyo. Talagang kapahamakan yan. Kasi mamang adik, 3 lang yung pupuntahan eh. Una, yung kulungan. Ikalawa po, mental hospital dahil nabaliw na. At ikatlo po, yung libingan. You have three places to go. Alam niyo po ba ang napakaganda sa ginawa niyo po, yung pamimili niyo po, na talaga, alam niyo, pinagpalit niyo yung maalwa na buhay, no? Bilang seaman. Ang mga magulang mo ay seaman, kapatid ay seaman, ikaw supposedly seaman. Ipinagpalit mo yun, no? Sa salita ng Panginoon, maging pastor. Di po ba? Pero dahil sa yan ang pinili mo, alam niyo po ba, i-compare niyo yung buhay niyo sa kapatid niyo po. Kayo po, maraming buhay ang binago sa pamamagitan ng buhay niyo. Yun ang mga ating labor of love. Yun ang labor of love na maraming puso at maraming buhay ang natouch. Doon ma'am, maligaya na ako na nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na isang dating nasa kadiliman, nakakilala sa liwanag, at din na rin ang liwanag sa kanila. Yan po ma'am, may trabaho ng banal na Espiritu. Hindi trabaho ng tao yan eh. We are only guided by the Holy Spirit. Kaya ma'am, minsan, hindi ko maiwasan lumuha eh. Nagpapasalamat yung puso ko sa ating Panginoon na ako na hindi karapat-dapat, naging karapat-dapat because of the mercy of God. Kaya yan naman ang nagagalak ma'am na ipagsabi ko sa lahat ng tao, it is not by might nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. Amen. Napakasarap po pakinggan, yung tinayuan nyo ang Diyos sa buhay nyo. Hindi nyo ikinahiya kasi sabi nga sa 2 Timothy 1:8, no? Huwag mong ikahiya ang patotoo tungkol sa Panginoon. Hallelujah. Di po ba? Na talagang tinayuan nyo po siya. At marami pong sa karamihan po, maraming magpapasalamat sa inyo sa ginawa for touching their lives. Para makilala nila ang Kristo na ang ating Panginoon. Ma'am, opportunity sa atin yun eh. Tsaka trabaho talaga natin yun. Na tayong naliwanagan na be the salt and be the light of this world. Nadali natin sa mundong madilim at asnan natin para mga trabaho ng asin. At lagyan natin ng asin ang ating community para yung pagkabulok niya, yung kanyang pagkabulok po ay hindi biglaan, kundi maawat pa natin yung ginagawa ng kaaway. Alam niyo ma'am, na-involved din kami rito sa prayer intercession. Ang ganda mong ginagawa namin noon. Na-obserbahan ko ma'am, nagpe-pray kami sa 2 boundary. Orion tsaka Limay Maribeles. Ano yung panag-pray kami? Walang aksidente. Sinubukan namin hindi mag-pray. Sunod-sunod yung aksidente. Balik ulit tayo, pray tayo. Talagang effective talaga ang intercession. There's always power in prayer. Yes ma'am, that's right. Kaya ma'am, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Yun nga lang, nalulungkot ako. Kinakaunseling ko yung mga nalalamig. Kaya nalalamig ka ako. Ang sarap na maglingkod sa ating Panginoon. Kahit na maraming pagsubok, mayroong comfort, mayroong ginagawa ang ating Panginoon. Kaya sabi ko, pag ang Kristiyano nalulungkot, hindi ka nag-iisa. 4 kayo. Kasama mo ang Father, Son, and the Holy Spirit. At dahil doon, ay masasabi mo na hindi ka nag-iisa. Dahil tapat ang Panginoon eh. He will never leave you nor forsake you.
Amen. Ang ganda Kaya na naman, may follow-up question ako sa iyo, Pastor. Last question po. ko. Po. Yeah, and do you love being a pastor? Siyempre, ma'am. Kung ako may mamatay ang buhay mo guli, mangangarap pa rin ako ng Oh, salita ng ating Panginoon. Yung sana po prayer ko sa mga anak ko, huwag maputol po yung pananampalataya. Kaya sabi ko sa panganay ko, anak, ang prayer ko sa manugang ko kahit puti yan, someday, somehow tawagin din ng Panginoon, God made a holy calling na maging mangangaral din yan. And there's no impossible eh. Sa akin nga, hindi naging imposible. Kaya pag tumawag ang Panginoon, ready ka. If God called you, He will equip you. Yan po ang paniniwala ko. Na para ba si Moses na po, hindi siya karapat-dapat, pero naging karapat-dapat siya. May justification pa nga siya, Lord, bulol ako. Hindi ako makapagsalita tama. O, meron ka namang spokesman. Walang iba kundi si Aaron. Ganda man ng Kaya kapag pag-aaralan natin mga Bible, iba-iba yung galaw ng Panginoon sa buhay nila. Ano po yes. yung mga major prophets, minor prophets, as well as the apostles. Ano po, kaya nga yung Book of Acts, hindi tapos yan eh. Nagpapatuloy pa rin chapter. Ano ba chapter na tayo? Baka chapter 40 na tayo. No? Nagpapatuloy po yan eh. The Acts of the Holy Spirit during this time. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag kayong malungkot. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi isusugo ng Ama ang mga aliw, the Parakletos, hindi susugo kung hindi ako aalis. Ano yung sabihin ni Jesus Christ? Yung pag-alis niya, kapareho niya ang papalit sa kanya. Kasi nga, ang Diyos natin, He is a triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At kanya-kanya po silang trabaho. Sa Old Testament, mostly trabaho yun ng God the Father. Sa Gospel naman, trabaho ni Jesus Christ yun. Kaya nga yung Diyos ng Israel, pinakilala niya sa New Testament, our Father who art in heaven. Then sa Book of Acts hanggang ngayon, trabaho ng Holy Spirit yan. Hanggang Yeah. sarap pag-aralan na ma'am, na talagang may ups and down. Actually, hindi natin namamalayan ng oras, napakasarap. Napakasarap din ng buhay nyo. Napakasarap nyong kausap. Talaga namang makikita natin yung darkness to light. Na talagang, alam nyo po yung nung tinanggap nyo ang Panginoon at pinili nyo maging pastor, ano? Na bagamat nung darkest time mo ay naging activist ka, munti ka nang masunog, di ba? Nagkaroon ka pa ng stage 2 cancer. No, pero doon nagpakilala sa iyo ang Panginoon na talagang niligtas ka niya. Talagang may purpose sa iyo ang Panginoon. Pinili ka ng Panginoon, 'di ba? Bagamat sabi mo nga nagalit ka, 'di ba? Dahil sabi mo hindi ka pinasakay ng barko, 'di ba? Pero yun pala, barko sasakyan mo malulunod. No, 'di po ba? Totoo. Talaga naman kakaiba ka, pastor. Kaya man na nabalitaan ko yun, kinilabutan ako eh. Napatingala ako, sabi ko, salamat Panginoon. Yeah. Ang ganda, ang ganda. Kaya pag na-sineshare ko yung buhay ko, talagang todo-todo na. Ba't ka pa tawag dito? Ba't ka pa magtitira pa ng konti? Ibahagi mo na lahat na maging pagpapala. Kasi nga, all of us must share our testimony. Kasi iba-iba yung kilos ng ating Panginoon. Opo. Makikita natin yung liwanag sa buhay mo, no? Na kahit na I mean, hindi ka talaga nagkatrabaho kundi ang ginawa mo maging pastor, no, sa mga tao na hindi nakakilala kay Kristo pero hindi ka pinagkulang ng Panginoon. Pero iba naman ang iyong mga anak halos scholar na dahil valedictorian, di ba? Hindi nga kami ginutom ni Lord. Ako nga, chubby ako eh. Babawas nga ako ng timbang eh. Kami ginutom ng ating Panginoon. Yun ang basta magpakita ka ng katapatan, magpapakita rin ng Panginoon ng katapatan. Kaya sana po sa mga nakikinig, nanonood, ay naging blessing po yung pinag-usapan natin. Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Doon po sa diploma ma'am namin sa aming Bible School, Philippians 1:6. Sabi ron, He who began a good work in you, He shall complete it, He shall fulfill it until the day Jesus returns. Yung magagandang bagay na pinasimulan ng Diyos sa atin, ipagpapatuloy niya. Amen. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating buhay, maraming ginagawang mabuti ang Panginoon. Marahil iba sa akin, iba sa inyo. Basta makikita natin lahat ng mabuting bagay na sinimulan ng Panginoon, ipagpapatuloy niya. Basta be faithful. Kasi nga po, from faith, mayroon nga po akong
na i-preach from faith to faithfulness. Nagsimula tayo sa pananampalataya, matatapos tayo sa pagiging tapat. Dahil sabi ng Panginoon sa Matthew 24, ang magiging tapat hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. 24:14 yata yun. Those who will endure till the end shall be saved. Ano po? From faith to faithfulness. Ang galing naman. Ayun. Salamat po. Pastor, sabi nga ng Panginoon, no, if God orders it, He will fulfill it. No, totoo ma'am yun. Ho. Napatunayan ko po sa buhay ko po yan na talagang marami akong dinaanan. Akala ko nga, hindi ako kaabot ng 40 years old kasi nung naoperahan ako, 38 yata. Bago sasabihin ng doktor, after 1 month, ito ang biopsy report. Doktor, ngingiti-ngiti pa ako. Ano doktor ang biopsy report? Nalungkot si doktor. Stage 2 CA. Ngingiti-ngiti ako. Andin na, mamaya konti. Agul-gul mama ko para ako namatayan. Naku, Diyos ko. Lord, may due date na ba ako? May due date na ba ako? Ayun. Sinabi ko nga kay Miss nga pag uwi ng bahay, alam niyo, punta siya sa CR. Doon siya magulgol. Sabi ko, hindi ka ako. Buhay ang ating Diyos. Papakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Lalabanan natin yung sakit na ito. Well, the rest was history. That was 19 years ago. Way back year 2005. Yeah. Oo, makikita mo na talagang God works wonders in your life, Pastor. Very wonderful, ma'am, yun. Amazing yung pinakita ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, ulitin ko, iba-iba yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Iba sa aking buhay, iba sa inyong buhay. Philippians 1:6, lahat ng maganda sinimulan niya, ipagpapatuloy na ating Panginoon. Basta, ang mahalaga rin po ay magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Sarap po ng kwentuhan natin, ma'am. No? Yes. Ito po, may babasahin lang ako, Pastor. Sabi ni Josephine Gatok, Amen, Pastor. Pinagpala po kayo upang maging pagpapala sa maraming tao. Blessed to be a blessing, ma'am. We are blessed to be a blessing. Amen. Talaga naman. Tapos, ayan, parting words po sa mga nanonood po ng DLS at yung mga kapatiran nyo dyan sa Bataan. Parting words po. Mga kapatid, ang may sasabi ko lang, manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Pag nagpakita tayo ng katapatan, doon natin makikita ang katapatan ng Panginoon. At iba-iba ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Makikita natin, God works magnificent, God work amazing things in our life. Basta huwag lang tayong bibitaw at ipakita natin yung katapatan. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, hindi sinabing, well done, my successful servant. Sabi ng Panginoon, well done, my good and my faithful servant. Welcome to our kingdom. Yun lang po mga kapatid. Be faithful hanggang sa pagtatapos. God bless you. Praise God. Alam niyo po, Pastor, talaga nakita ko yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo. At alam niyo po ba, ang mukha niyo hindi senior. Di po ba? Nire-refresh ka ng Panginoon. Talagang pinalalakas ka ng Panginoon from stage to cancer na walang cancer. Imaginein mo yun. Kinancel. Yeah. Kinancel ni Lord. Cancel yes, na. Kapatid sa Panginoon. Talagang maniwala tayo na merong himala. Mayroong himala. Tayo'y nag-serve sa Panginoon na katulad ni Pastor Jojo, no? Na talagang ang buhay niya ibinigay niya sa Panginoon upang mag-serve sa Panginoon. Kaya nga, Pastor, sabi dito sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yes, di po ba, Pastor? Nagpapatuloy sa Panginoon, kaya kailangan tayo, don't give up. Di po ba, Pastor? Tama ba? Huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Yun. Pakita natin totoo yung ating pananampalataya. Opo. Yeah, kaya nga sabi, pag si Kristo ay maitaas sa buhay natin, kasama din tayong maitataas at tayo makabahagi sa kanyang karangalan. Salamat po. Opo, ma'am. And praise God. Kaya salamat ng marami, Pastor Jojo ng Limay, Bataan. Talaga pong we are so blessed sa buhay niyo po, Pastor. Talagang
Hindi natin namamalayan ng oras, ano? Talagang ang sarap pag-usapan pagtungkol sa salita ng Panginoon. Kaya naman ngayon, Pastor, humingi kami sa iyo ng panalangin. Ipanalangin niyo po lahat ng nanonood po ng DLS. Ayan. Let us pray. Panginoon, salamat po o Diyos sa programang ito. Alam po namin maraming buhay ang nahipo, maraming napagpala. Lord, patuloy o Diyos, tinataas ko po lahat ng nanonood dito, Panginoon. Tulad po na aming pinag-aralan o Diyos, Lord, ma-improve pa, lumago pa po kami sa katapatan. Upang sa Amen. gayon, Panginoon, makita rin namin ay yung katapatan. Pagpalain mo o Diyos, ang mga nanonood, Panginoon, patuloy, Panginoon, sinabi po ni Pedro, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, because the good things that God has started in our life, God is faithful. He shall fulfill it. He shall complete it until the day the Lord returns. Hindi ko po alam, Panginoon, ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid. Lord, all I have, Panginoon, is my faith that you can stretch forth your hand, your mighty hand, your healing hands, your miraculous hands sa kanilang buhay. Na patuloy, O Diyos, abutin mo kanilang mga pangailangan. Maging ang programa, Panginoon, DLS, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, ang leadership, Panginoon, na narito, at maging si Ate, Panginoon, although hindi ko pa sila kilalang lahat. Salamat, Panginoon, nakadaupang kapalit ko po sila. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy mong i-bless, O Diyos, ang church mo sa Pilipinas, maging espiritual, maging matatag, at patuloy na maging salt and light at gawin ang Great Commission. Na sinabi mo, Panginoon, go and preach the gospel and go and make disciples of the Lord Jesus Christ. Salamat, Ama, sa hapon na ito. Let your blessing be upon us. At masasabi namin, Panginoon, ang biyaya ng Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipisan ng Banal Espiritu ay tinanggap naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Lord Jesus Christ, the one and only King of Kings and Lord of Lords, we pray. Amen and amen. God po. Maraming po salamat. So, ay Reverend Dr. Franjo Bacolod, maraming po salamat sa buhay niyo po. Sana maulit. Salamat po, ma'am. God bless po. Opo. And in behalf of Pastor Dong and Pastora May, maraming salamat po sa inyo. Ganon din sa lahat ng mga nanood ngayon ng DLS. Salamat po. Sa lahat ng kaabangers, maraming pong salamat. Sa lahat ng tumutok, I hope na na-bless kayo sa buhay ni Pastor Jojo. Talaga namang kakaiba, from darkness to light. Talagang makikita natin na ang Diyos hindi nagkulang sa Kanya. God supply everything that He needs according to His riches and to Christ our Lord Jesus Christ. Talaga naman. Salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. God bless po sa lahat. God bless po. Thanks.